Chen Fan, 0 ang performance mo sa loob ng ilang magkakasunod na buwan. Mayroon ding mga nag-report na nagpapabaya ka at natutulog sa oras ng trabaho, naglalaro. Sana mabigyan mo ako ng makatuwirang paliwanag. Hindi ba may isang araw pa sa buwang ito? Ano ang ibig mong sabihin? Maaari mong maabot ang iyong target na performance sa huling araw na ito. Ang iyong task sa order ay 2 milyon. Huwag mong sabihin na 2 milyon. Kahit pa 20 milyon, madali lang yan para sa akin. Napakahusay, magaling na pag-arte, halos nalinlang mo ako. Nagdesisyon na ako. Hayaan mong magpanggap ka na boyfriend ko. Ngayong gabi, samahan mo ako sa ika-60 na kaarawan ng tatay ko. Kung makukumpleto ang task, hindi na bibilangin ang performance mo ngayong buwan. Tapos na, ako ang panganay na anak ng pamilyang Chen. Kailangan ko pang samahan ang masungit na ito para makipagkita sa mga magulang niya. Binibining Lin, bakit hindi ka nalang humanap ng iba? Hayaan mo na ang sukli. Pangako yan, Chen Fan, tara na, kung hindi mahuhuli na tayo. Binibining Lin, papalitan ko muna ng damit, magpalit ng damit. Mapapainis ko lang ang tatay ko kay Chen Fan. Sa ganoon, hindi na niya ako pipiliting magpakasal muli. Huwag mo nang palitan. Tara na. Chen Fan, itong pasaway na ito. Umasa sa sariling kakayahan. Lumabas lang at maranasan ang buhay sa ibang kumpanya. Kababastusan na iniwan kanyang ganito, Chin Xiaoge. Xiaoge, huwag kang mag-alala. Kami ng tatay niya, balang araw ay ibabalik namin itong lalaking ito at papakasal sa iyo. Masyadong mapaglaro ang batang ito. Pagkatapos ninyong magpakasal, kailangan mo talaga siyang alagaan ng mabuti para sa akin. Tito, huwag kayong mag-alala. Hintayin lang natin na magsawa si Kuya Fan, kusang babalik din siya. Ikaw pa rin talaga, Xiaoge, ang matino. Kapag nahanap ko ang batang ito, bibigyan ko siya ng mahigpit na aral. Ginoo, naman na namin kung nasaan ang batang master. Nasaan si Kuya Fan? Sa bahay ng mga Lin sa Qingzhou. Maghanda ng eroplano papuntang Qingzhou agad-agad. Tatay. Siya ang aking pinakamatandang manugang, ang leader, narito na siya. Tatay Ryan, alam kong mahilig ka sa kaligrapiya at pagpipinta. Kaya espesyal kong dinala sa iyo ang larawan ng kawayan at bato ni Zheng Banqiao. Sana magustuhan mo. Naway maging masagana ang iyong buhay. Naway humaba ang iyong buhay. Sa unang tingin, malinaw na ito ay tunay na obra ni Zheng Banqiao. Marco, napakamaalalahanin mo. Ha ha ha. Tatay, ito ang aking pangalawang manugang sa negosyo ng real estate. Maraming proyekto sa real estate sa lungsod ng Liwanag ang binuo niya. It's why may isang magandang deal na nakuha ko noon pa man, isang Yuan Dynasty Blue and White Porcelain Vase. Ibibigay ko ito sa iyo bilang regalo sa kaarawan. Ito ay tunay na Yuan Blue and White Porcelain Vase. Hindi mura ang presyo, malaki ang nagastos mo. Basta't magustuhan mo. Naway maging mabuti ang iyong kalusugan, lahat ng biyaya. Nga pala tatay, nasan si Roxanne? Bakit hindi ko siya nakita? Hindi ba siya dumating? Nanay, dinala ko ang aking kasintahan para dumalo sa ika-70 na pagdiriwang ng kaarawan ni tatay. Nanay, dadalhin ko ang kasintahan ko sa ika-60 na kaarawan ni tatay. Mahal, napakalikot mo. Magsinungaling ka lang sa mga magulang mo. Anong tinawag mo sa akin? Mahal, anong problema? Hindi ba posible? Mas gusto kong makipagtulungan sa pag-arte mo. Chen Fan, mas mabuti pang makipagtulungan ka sa pag-arte ko. Kung malaman kong may iba ka pang naiisip. Mapapahamak ka, sumama ka sa akin. Tatay, nagawa ko ang trabaho ko ngayon. Dinala ko pabalik sa iyo ang kasintahan mo. Kontento ka na ba ngayon? Ito ang mabuting manugang na nahanap mo para sa akin. Pangatlong ate, balisa si tatay tungkol sa pag-aasawa mo. Pero hindi ka naman pwedeng basta na lang maghanap ng mapagkakamalan natin, di ba? Ano ang trabaho niya? Baka delivery rider? Masobrahan na kung ituring siyang delivery guy. Mukha akong pulubi. Hindi ba dapat isang mahirap lang na lalaki?
Ang buong katawan niya ay bumabaho sa kahirapan at pagkaasim. Ang ganitong klase ng tao ay nararapat sa birthday ng tatay ko. Security guard, security guard. Paalisin niyo siya dito. Sabi ko na sa inyo, kasintahan ko siya. Kung gusto niyong paalisin kami, paalisin niyo kaming dalawa. Ano ang trabaho mo, binata? Ako ay... Siya ay isang negosyante. Isang batang negosyante na tulad ko. Ito ay para sa teknolohiya sa internet commerce. Naalala ko na, hindi ba siya isang maliit na salesperson lang sa kumpanya ni Third Sister? Sabi ko, bakit siya pamilyar? Nakita ko siya nung nakaraang linggo sa kumpanya. Ate Roche, hindi mo pwedeng lokohin si tatay ng ganito. Ano? Opo, Tito. Ang pangalan ko po ay Chen Fan. Totoo po, nagtatrabaho ako bilang salesperson sa Lee Group. Si Rochway ang aking direktang boss. Ang buwanan kong sahod ay mga 5 o 6 na libo. Talaga bang nagbebenta ka sa Lee Group? Roshwe, ito na ba ang paliwanag mo sa akin? Ito. Tito, sa totoo lang, ang pagiging salesperson ay isa lang sa mga pagkakakilanlan ko. Kaya meron ka pang ibang pagkakakilanlan? Tama, tungkol naman sa akin. Siya rin ang pinakamayamang tao sa sentro ng imperyo, ang batang master ng pamilyang Chen, ang hinaharap na tagapagmana ng Chen Group. Unang medical saint ng dakilang kaharian, hari ng madilim na kanluran, Panginoon ng gabi. Siyempre pagdating sa akin, siya rin ang hinaharap na kasintahan ni Ruoshwe. Siya ba ang batang master ng pamilyang Chen? Dakilang medical saint ng dakilang kaharian. Siya pa rin ang Panginoon ng gabi. Sabi ko na sa'yo, huwag kang magyabang. Pero hindi ako nagmamayabang. Tama na, Roshwe. Patahimikin mo siya ngayon din. Tatay, huwag kang magalit. Baka siya nga talaga ang batang master ng pamilyang Chen. Kung gayon, hindi tayo malis sa pagpuna kay Rochwe. Go away, nabaliw ka na ba? Isang kawawang lalaki lang na tulad niya. Ang buong katawan niya ay hindi aabot ng 100 piso. Sinasabi mong siya ang batang master ng pamilyang Chen? Narinig ko yan. Ang batang master ng pamilyang Chen sa sentro ng imperyo ay mayroong jade pendant. Gawa ito sa pinakamagandang salamin, Imperial Green Jadeite. Mayroong letrang Chen na nakaukit dito. Iyan ba ang tinutukoy mo? Uy, ito si... Tatay, peke siya. Talagang inihanda para magpanggap na anak ng pamilyang Chen. Ayos lang ngayong araw. Nag-imbita ako kay Wu Tiansheng, isang kilalang kolektor sa larangan ng koleksyon. Guro Wu. Pagdating niya, malalaman niya kung totoo o hindi. Ngayon, tingnan natin ang gagawin mo, nako. Hindi mahalaga. Ang mga peke ay hindi magiging totoo. Ang totoo ay hindi maaaring gawing peke. Roxy, bagaman nag-aalala ako, hindi ka dapat maging mapangmaliit sa sarili. Maghanap ng salesperson para pakasalan. Saan na ang dangal ng pamilyang Santos? Tama, Roxy. Bagaman hindi ako kasing laki ng pangalan ng iyong bayaw, sa lungsod ng liwanag, siya ay isang taong may pangalan at respeto. Gusto mo bang pakasalan ang isang salesperson? Hindi ba't iyon ay pagmamaliit sa sarili? Roxy, tama ang sinabi ng iyong panganay na bayaw. Tingnan mo. Sa pagkakataong ito, kami ng panganay kong bayaw ay nagbigay ng regalo sa aming ama. Isang iginuit na kawayan at bato ni Zheng Banqiao at isang orihinal na florera na porselanang asul at puti. Kahit isa lang dyan ay nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Siya ay isang hamak na salesperson, baka hindi pa kayang bayaran ang regalo para kay tatay. Sino ang nagsabing wala akong pera pambili ng regalo? Ito ba? Tito Santos, alam kong mahilig ka sa mga antigo. Binili ko ito lalo na para sa iyo. Ito bang florera ang regalo mo para kay tatay? Bakit parang panglinis ng dumi ang bagay na ito? Bayaw, hindi naman. Ito ba panglinis ng dumi sa gat? Hahaha. Roxy, ito ba ang regalo ng mabuti mong kasintahan para sa akin? Kung gayon, kailangan... Sige, walang anuman. Walang anuman. Kung hindi dahil sa akin ang pambansang kayamanang antigo, hindi mo makikita sa buong buhay mo. Paano nangyari yan? Hindi ko ba siya binigyan ng 1 milyon para bumili ng antigo? Chen Fan, gusto ng tatay ko ang mga antigo. Ang card na ito ay may 1 milyon, kunin mo ito at bumili ng disenteng antigo para sa tatay ko sa birthday party. Huwag kang mag-alala, Ginong Lin. Ako na ang bahala. Sinabi mong ito ay isang pambansang kayamanan. Isang lata na walang gustong bumili. Talaga namang sinabi mong ito ay isang pambansang kayamanan. Nakikita kong bulag ka talaga. Kahit ang Yuan Blue and White Porcelain Vase na ibinigay ko, ang Zheng Banqiao Bamboo and Stone Map na ipinadala ng aking bayaw, hindi naglakas loob na tawaging pambansang kayamanang antigo. Ito ay isang basag na garapon na walang gustong bumili. Nagtatangkang tawagin ang sarili bilang pambansang kayamanang antigo. Wala kang alam tungkol sa mga antigo. Ano ang Zheng Banqiao Bamboo and Stone Diagram, Yuan Blue and White Porcelain Vase?
Ang isa ay nalilinlang ng hindi namamalayan. Bata, kino-question mo ba ang pananaw ko at ng aking bayaw? Hoy, isa siyang mangmang na nasa ilalim ng lipunan. Paano mo nasabing hindi maganda ang mga regalo na ipinadala namin? Chen Fan, ano ang ibig mong sabihin? Nagpadala ba sila ng mga antigo? Hindi ba ito kasing ganda ng iyong basag na paso? Talagang hindi kasing ganda ng dahil pareho itong peke. Hindi kasing galing ng dahil parehong peke ang mga ito. Walang kwenta. Gusto mong mapalo, di ba? Go away, huwag kang padalos-dalos. Si Chen Fan ay pwedeng pagtripan kahit kailan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Anong ebidensya mo? Patunayan mong peke ang mga antigo na ipinadala nila. Tatay, sa tingin ko, isa lang siyang kampungan na walang alam. Nagsasalita lang siya ng walang kabuluhan dito. Tama si Bayaw, isa siyang pagwang na walang alam. Ang porselanang asul at puti mula sa dinastiyang Yuan na binigay ko sa iyo. Pero umabot iyon ng 3 milyong piso. Pinili ko yon sa Garbo auction. Paano naman magiging peke yon? Bakit hindi pwedeng may peke sa auction? Ang kampungan mo naman, Garbo auction. Pero ito ang pinaka-autoridad na auction sa kabisera. Hindi ako naniniwala sa kanya. Maniniwala ba ako sa iyo? Kailangan ko lang ipaalala sa iyo. Huwag kang magpaloko at magsaya sa pera ng iba. Binata, gusto mo ng awit? Ay bayaw, huwag kang makipag-usap kay Chen Fan. Nagsasalita lang siya ng walang kabuluhan. Huwag mo na lang pansinin. Hindi pa rin nagsusorry si Chen Fan sa bayaw niya. Magsusorry para saan? Kailangan mo bang magsorry sa pagsasabi ng totoo? Rockshui, huwag mo akong pigilan. Kailangan ko siyang bigyan ng leksyon ngayon. Tama na iyan, Chen Fan. Hindi ba't sinabi mong peke ang dalawang antigong ito? Ngayon, ipakita mo ang ebidensya. Kung hindi, walang silbi kahit pa ikaw ang kasintahan ni Roshwe. Gusto mong patunayan na peke ito? Napakadali lang niyan. Tama pala si Chen Fan. Pekeng porselana pala ang florera na ito. Nakita agad ni Chen Fan na peke ang florera. Hindi siya ordinaryong tao. May iba pa ba siyang pagkatao? Garbo Auction House na booking sa Beijing 10 taon na ang nakalipas sa pagbebenta ng peke. Hindi ko inaasahan na may maniniwala pa rin sa kanya ngayon. Ano bang ipinagmamalaki mo? Kahit peke ang bote ng porselana na binigay ko, ang bamboo and stone map na galing kay Bayaw, hindi yan pwedeng maging peke. Binili niya yan mula sa mga apo ni Cheng Bangkiao. Tama si Guowei. Ang painting ko na ito ay hindi pwedeng maging peke. Anong ginagawa mo? Ito ang bamboo and stone map na binili ko ng 5 milyong piso. Magbayad ka ng danyos. Tatanungin kita, anong dinastiya si Zheng Bangkiao? Ito eh. Nylon ang tawag dyan. Kilala rin bilang polyester amine fiber na imbento noong 1960. Tatanungin kita, anong dinastiya si Zheng Bangkiao? Noong panahon ni Kangxi ng Qing Dynasty. May nylon na pala nung Qing Dynasty. Paumanhin, gumastos ka ng 5 milyong piso para sa peke. Master Wu Tiansheng, naway maging mapalad si Master Lin, ang pinuno ng pamilyang Lin na may biyaya tulad ng dagat silangan. At mabuhay ng kasing tanda ng bundok timog. Naway mahaba ang iyong buhay. Salamat po, Master Wu. Heto na. Heto ang 2 peke. Sinira ko lang. Master Lin, saan galing ang pottery na ito? Ako ang nagpadala niyan. Anong problema? May problema ba? Matanda. Huwag mong bastusin si Master Wu. May tanong ka pa ba? Master Wu, nakita niyang peke ang iyong florera. Kaya siya bulag. Naloloka ka ba? Bastusin si Master Wu, paalisin niyo siya. Sa tingin ko po, kayo ang dapat paalisin. Master Wu, kayo ay... Alam mo ba, ang sinaunang ceramic na ito ay isang antique na special na ginagamit para sa sakripisyo noong Shang Dynasty. Ito ay isang pambansang kayamanan. Nagkakahalaga ng 100 milyong piso. 1 bilyon? Ano? Ano, Master Wu? Sigurado po kayo bang tama ang pagkakabasa ninyo? Hindi ako magkakamali. Diyos ko, hindi ko akalain na sa buong buhay ko makakakita pa ako ng ganitong kayamanan.
Wala na akong pagsisisi kahit mamatay pa ako. Walang kapantay na kayamanan. Ito ay isang pambansang kayamanan. Ang malaking basurahan na ito naging pambansang kayamanan pala. Sabi ko na nga totoo yan. Kayo ang hindi naniniwala. Master Lin po, maaari niyo po bang sabihin sa akin kung sino ang nagmamay-ari ng pambansang kayamanan na ito? Pakisama niyo po ako para makilala ko siya, kahit lumuhod pa po ako sa inyo. Ito ay ang sumusunod. Ngayong araw ang ika-70 kong kaarawan. Ito ay regalo sa kaarawan mula sa kasintahan ng aking anak. Ano po, ganun kayaman na pambansang kayamanan, ibinigay lang ng ganito. Mukhang kayo po ay isang manugang. Dapat po ay isang malaking tao. Haha. Anong malaking tao? Nakikita ko lang na nakakuha ka ng malaking huli. Kunin ang malaking huli na ito. Natatakot akong nagamit ko na ang lahat ng swerte ko sa 8 buhay. Dad, ito po ang 50 milyong piso ni Chen Fan. Binili niya lang yan basta-basta. Oh. Tingnan niyo po ang napakagandang regalo na ibinigay niyo sa akin. Pansamantala ko po kayong papayagan na makipag-date kay Ruoxue. Ano po, Dad, paano niyo po mapapangako kay Ruoxue na makipag-date sa mahirap na lalaking ito? Hindi niyo po ba itinulak si Ruoxue sa bingit ng kapahamakan? Mayroon tayong napakaraming mayayamang pangalawang henerasyon sa aming syudad. Lahat ay pabor kay Ruoxue. Anumang pagpipilian ay mas mabuti kaysa sa kanya. Hindi pa ako tapos. Pansamantala lang po akong papayag na makipag-date kayo kay Ruoxue. Ngunit 1 buwan lang po ang ibibigay ko sa inyo. Sa loob ng 1 buwan, kung makuha niyo po ang aking pag-aproba, ituturing ko po kayo bilang manugang ng pamilyang Lin kung hindi imposible. Okay. Deal. Nga pala, narinig nyo ba? Ang hari ng mga mersenaryo sa ibang bansa, ang hari ng dragon ay umuwi na. Ngayon dito sa ating Qingzhou. Ang Panginoon ay magdaraos ng isang bangket ng dragon para sa kanya. Makalipas lamang ang 1 buwan. At itong ganitong bagay, ang magarong piging ni Master Wu, nakuha niyo ba ang imbitasyon? Uy, hindi ako nakakuha. Ngayon, lahat ng malalaking pamilya sa Qingzhou ay nag-uunahan para sa mga imbitasyon. Narinig ko ang tungkol sa hari ng dragon. Wala pang 30 taong gulang. Talagang magaling siya sa murang edad. Totoo ba yan? Ang hari ng dragon ay idolo ko. Talagang totoo. Kung mabibigyan tayo ni Master Wu ng imbitasyon mula sa pamilya Lin, ako, si Ginoong Lin, ay tiyak na magpapasalamat ng taos puso. Hindi ba't imbitasyon lang yan? Makakakuha ako ng 10 dito sa isang tawag lang. Ano nang pinagsasabi mo? Chen Fan, huwag kang bastos. Ang Dragon Banquet na ito ay espesyal na inorganisa ng hari para sa hari ng dragon. Mahirap makuha ang imbitasyong ito. Tumigil ka sa pagyayabang mo dito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tatawag na ako ngayon. Afu, padalan mo ako ng 10 imbitasyon para sa bangkete ng dragon kaagad. Kabalbalan. Kung makakakuha talaga siya ng 10 imbitasyon, kakainin ko na lang itong piraso. Chen Fan, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng kabalbalan. Malalaman mo rin mamaya. Dumating ang mga general ng Qingzhou. Narinig ko na ang pinuno ng pamilyang Lin ay nagdiriwang ng kanyang ika-60 na kaarawan ngayon. Espesyal akong naparito upang magbigay ng pagbati ng kaarawan. Nais kong hilingin sa pinuno ng pamilyang Lin ang biyaya na kasing lawak ng dagat silangan at ang iyong buhay ay kasing haba ng mga bundok ng timog. Ang Panginoon ng Garrison ay personal na naparito po. Ang mababang tahanang ito ay tunay na pinarangalan po. Ha ha ha. Naparito ako ngayon. Meron pa akong isang bagay. O ano yon? Ako ay inutusan ng hari ng dragon na magpadala ng 10 imbitasyon sa pamilyang Lin para sa bangkete ng Tenglong. Talagang nagpapadama ito sa akin si Lin ng labis na paggalang. Panginoon ng Garrison, pakisabi po sa hari ng dragon ang aking pasasalamat. Ang pamilyang Lin ay pinahahalagahan ng hari ng dragon. Mukhang malapit na itong maging masagana at matagumpay. Hindi namin kilala ang hari ng dragon. Ang hari ng dragon, ang Diyos na dragon ay nakikita ang ulo ngunit hindi ang buntot. Hindi mo kilala ang hari ng dragon, ngunit alam ka ng hari ng dragon. Paalam na muna. Kita mo, sabi ko na nga ba, 10 imbitasyon ang may bibigay sa isang tawag lang. Punyeta, hindi mo ba narinig ang sinabi ng tao kanina? Ang hari ng dragon ang nagdala nito dito. Ikaw ang hari ng dragon. Pinabati kita, nakuha mo na. Chen Fan, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Ruoxue, hindi po ako kung ano-ano ang sinasabi. Ako ang hari ng dragon. Kakaiba, itong hari ng dragon, paano naman po ito nangyari ng walang dahilan? Magpadala po kayo ng 10 imbitasyon sa amin. Naiintindihan ko. Siguro nagkagusto siya sa ating Ruoxue. Si Ruoxue
ang pinakamagandang babae sa lungsod ng Silangan. Sadyang nagpapakita ng pabor ang hari ng dragon. Kaya nagpadala siya ng 10 na imbitasyon. Ruoshwe, hindi ba't sinabi mong idolo mo ang hari ng dragon? Ito na ang iyong pagkakataon. Kailangan mo talagang samantalahin ang pagkakataong ito. Nanay, huwag ka pong kung ano-ano ang sinasabi. Kumusta? Pinapunta tayo ni Matian Ruiz sa archery. Wala ka pa bang bagong kasintahan? Gamitin mo na lang siya bilang panangga. Magandang ideya yan. Sige na, hintayin mo ako. Chen Fan, lumabas ka kasama ko. Sige mahal, tara na. Nakumpirma na ito. Mukhang may relasyon nga si President Lin kay Chen Fan. Diyos ko, kaya pala gwapo siya. Talagang pinapakain lang. Sabi ko nga, bakit hindi siya ang pumipirma ng bill buwan-buwan? Makakapaglaro ka pa ba ng mahinahon? Noong una, nagawa niyang pakisamahan si President Lin. Itong pinapakain lang? Gusto ko rin kumain yan. Hoy, sa tingin mo ano ang nagugustuhan ni President Lin sa kanya? Sa tingin mo, kaya ba niyang makipagtalik ng 7 beses sa isang gabi? Hahaha. Hoy! Marunong ka bang mag-archery? Kaunti lang. Ngayon, may ipapakita akong bago sa'yo. Huwag mo akong ipapahiya. Shuang Yue. Mukhang ordinaryo lang. Katamtaman lang ang pangangatawan. Hay nako, sayang at walang kakayahan at hindi marunong. Ano pa ang silbi ng magandang hitsura? Tara na, matagal nang naghihintay si Ma Xiao. Paano ka napunta? Matagal na kitang hinihintay. Ito si Hayaan mong ipakilala ko ang pangalan niya ay Chen Fan. Siya ang kasintahan ni Ruoshwe. ang kasintahan niya. Hindi ko alam kung saang pamilya nagmula ang kaibigan ko. Mukha kang hindi pamilyar. Pamilya Chen mula sa kabisera ng imperyo. Pamilya Chen mula sa kabisera ng imperyo. Ang tinutukoy mo ba ay ang pinakamayamang pamilya ang pamilya Chen? Tama. Hindi kaibigan ko, huwag kang magyabang dito. Kung hindi lang dahil sa dalawang bagay na bumababa, pupunta ka na sa langit. Hahaha, bahala na kung hindi ka maniniwala. Rochwe, hindi ba't lagi mong gustong makita akong magpana? Ngayon, tutuparin ko ang iyong hiling. Hoy, hayaan mong sabihin ko sa iyo si Ma Xiao namin. Hindi nagtagal ay nasa World Archery Pro Tour, nakakuha ng magandang resulta na ika-9 na pwesto. Ika-9 na pwesto sa World Pro Tour. Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Hoy Chen Fan, hindi ba't sinabi mong galing ka sa napakayamang pamilya? Siguradong marunong ka ring magpana. Bakit hindi ka makipaglaro kay Ma Xiao? Palawakin natin ang ating kaalaman. Hayaan na lang, nakakabagot. Kung ayaw mo, ano ang dapat iimpake? Pare, sige na. Huwag mong sabihin na inaapi kita. Nakakuha ako ng 8 na puntos sa tour. Ngayon, tig-3 tayong pana. Kung sino ang may pinakamaraming puntos, siya ang panalo. Sige, kung gayon maglaro tayo. Oo naman ako muna. Diyos ko 10 puntos, si Ma Xiao ay tunay na kampeon. Ito ay simula pa lamang. Sampung puntos ulit. Maganda ang kondisyon ni Ma Xiao ngayon. Sige pa. Nandito ang kasintahan ni Ruoshwe ngayon. Siyempre, kailangan kong magpakitang gilas. Hindi pwedeng pagtawanan ng batang Panginoong ito. Wow. Natalo ka na. Chen Fan, huwag mo akong ipahiya. Huwag kang mag-alala. Sa 6 na sining ng isang Ginoo kasama ang pagsakay at pagpana, alam ko ang ilan dito. Hoy, ano ang ginagawa mo? Mas mabuti pa kaysa pumatay ng tao, di ba? Nabaliw ka na ba? Nagtatangkang barilin ang batang Panginoong ito, itong bata. Ano ang gusto mo? Hayaan kang barilin ang target. Bulag ka at niloko mo ang sarili mong lola. Hindi ko alam, natakot ko ang batang Panginoon hanggang mamatay. Hindi matamaan ng ganyan kalapit. Sayang ka rin. At iba pa.
mukhang mas maganda. Paano niya nagawa iyon? Isang daang hakbang sa Yang. Maaari kayang hindi siya ordinaryong tao? Mas gumanda tingnan. Wow, sakto sa puso. Ang galing naman mang-akit nito. Huwag ka nang magsalita kung tama o mali. Ang charming naman ng batang to. Wow, ang romantic naman. Huwag kang makipaglaro sa walang kwenta. Makikipagkompetensya ka ba o hindi? Dapat matapos na itong nakakabagot. Huwag ka nang gumawa ng dahilan dito. Nauubusan na kami ng pasensya. Nakikita kita. Gusto mo lang magpalipas ng oras? 3 sunod na tama ni Mashao. Ikaw ang pinakamataas na antas. Hindi ko maisip kung paano ka pa matatalo. Sumuko ka na. Hindi, ang lahat ng palamuti ay walang silbi. Sa huli, hindi ito tungkol sa lakas. Sabihin ko sa iyo, ang batang ito ay yung lahat ng education mula pagkabata ang pinakamaganda. Ano ang may kukumpara mo sa akin? Oo, naiintindihan ko. Swerte lang yun. Hindi ko alam kung anong taktika ang ginamit. Okay lang manloko ng isang babae. Susubukang linlangin kami panaginip. Chenfan, kaya mo ba? Kung hindi, sumuko na tayo. Walang kahihiyan ang matalo kay Mashao. Pagkatapos ng lahat, laging may mas magaling at laging may mas mataas na antas. Oo, may tao sa labas ng tao at may araw sa labas ng langit. Ngunit ako ang langit na iyon. Ano ang ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Kailangan mong huminto. Alam mo ba ang ginagawa mo? Siya ay gagawin. Paano posible yan? Paano yan nangyari? May mali siguro sa mga mata ko. Pana na nakapiring, 3 pana, lahat tumama sa gitna. Hindi na ito kayang ilarawan ng isang magaling na mamamana. Mayroon ba siyang pangitain? Hindi ko alam kung bilang na ito sa panalo. Carlo, ikaw, paano mo nagagawa yan? Mahirap ba yun? Nakapiring ako. Pero kahit 1 kilometro pa ang layo ng kalaban, kaya ko pa rin yan. Lalo na itong target na ilang metro lang. Mas madali pa nga sa akin yan. Tumigil ka sa kaibangan mo dito. Sa tingin ko nandaraya ka, nandaraya. Ikaw. Kaya pala naghihinala sa'yo si Young Master Santos. Hindi talaga ito magagawa ng ordinaryong tao. Naintindihan ko na. Talagang nakikita mo yan. Oo, ang mga seda ay likas na manipis. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Kayo na muna ang maglaro. Maaga akong aalis. Oy! Bakit ka umalis? Hindi ko alam, miss. Sino ka? Ipakilala mo ang sarili mo. Jauge de Leon mula sa pamilyang Qin ng Imperial Capital. Ikaw ang numero 1 Diyosa sa Imperial Capital. Ang panganay na anak ng pamilyang Qin. Mas mabuti ngang makita ka ng personal kaysa marinig ang tungkol sa iyo. Nasaan na ang lalaking tumira ng pana kanina? Umalis na siya. Miss De Leon, may kinalaman ka ba sa kanya? Sino ka? Ako ang girlfriend niya. Girlfriend? Mayroon ka bang gustong gawin sa kanya? Wala lang. Tara na. Roshwe, sabay tayong kumain mamaya. Alam ko, may bagong French restaurant sa Tianhe Road. Sige, tatawagan ko si Chenfan. Baka hindi pa siya nakapunta sa ganito kagandang restaurant sa buong buhay niya. Shuang Yue. Hello. Saan ka galing? Bumalik ka na agad. Kakain na tayo. Ang dinner ni Ma Xiao ngayon ay libre mo. Maraming salamat. Narinig ko na ang restaurant na ito dati. Ang minimum na bayad para sa private room dito ay mahigit 700,000 piso. Saan kumita ng malaki si Ma Xiao kamakailan? Kamakailan lang ay nagbukas si Ma Xiao ng loan company. Maganda ang takbo. Ang kaunting pera na ito para kay Ma Xiao hindi na mahalaga. Hello, waiter. Gusto ko nito. Ano yun, babayit? Ito ang tabo. Bigyan mo ako ng 2 bote pa ng alak na ito. Sige. Hindi ko akalain na marunong ka palang mag-French, Mashao. Uy, may kaunti lang akong alam, hindi naman masyadong magaling. Ruo Shui, sa tingin ko, ordinary lang ang French ni Mashao. Hindi maayos ang grammar. Ang level ay parang sa isang 3 taong gulang na bata.
Ginong Chen, ibig sabihin ba niyan marunong ka rin mag-French? Oo, mas magaling lang ng kaunti sa'yo. Sige, ikaw na ang umorder. Sige lang. Master Ma, wag mo namang ipahiya si Chen Fan. Paano naman siya? Isang magandang dilag. Gusto ko ng Paris cabbage, pan-fried scallops with foie gras sauce, marjoram salmon roll. Gino, mahusay kang magsalita ng Frances. Tunay na Parisian accent yan. Maraming salamat. Maari mo bang ibigay ang numero mo, Gino? Paumanhin, may kasintahan na ako. Hoy, Ma Xiao, wala ka bang sasabihin kay Ruoshue? Saksiyan nating lahat ngayon. Sabihin mo na agad. Sa totoo lang, Roshwe, dati pa lang hindi na ako makapaghintay na makita ka. Sa totoo lang, gusto kong gamutin mo ako. Gamutin ang mga sakit? Oo, pabitin muna kita. Bagaman nagkakahalaga ako ng daan-daang bilyon, kahit anong uri ng doktor ay maaaring upahan. Ngunit meron akong sakit na ito. Ikaw lang ang makakapagpagaling nito. Masyaw, may sakit ka nga. Nagkasakit nga ako. May sakit ako sa pag-iisip. Namimiss ko si Ruoshue. Ang pagkamiss ay isang sakit. Masyaw, ang ibig kong sabihin, may sakit ka talaga. At hindi ako nagbibiro. Anong problema, Chen Fan? Posible bang mahusay kang magsalita ng Frances? Alam mo pa ba ang mga kasanayang medical? Kaunting kaalaman lang. Ang yabang mo naman. Paano ka makakasigurado na may sakit ako? Anong sakit ang meron ako? Masyaw, nakaramdam ka ba ng panghihina nitong mga nakaraang araw? Pagkahilo, malamig na mga kamay at paa. Sa gabi, madalas ding pagpapawis. Pasensya na, wala akong alinman sa mga sintomas na binanggit mo. Oo, alam mo sa sarili mo. Serious lang tunadwan, ibasugon, kaibihin mo, ano ba talaga ang sakit ko? Sabihin mo muna, meron ka ba ng alinman sa mga sintomas na ito? Kung sasabihin mong wala, walang silbi para sa akin na sabihin kung anong sakit ko. Oo, pero iyon ay dahil abala ako sa trabaho, kakulangan sa ehersisyo. Master Ma, hindi pa naman isang araw o dalawa ang sakit mo at hindi rin ito kakulangan sa ehersisyo. Mayroon kang kakulangan sa bato. Kung hindi ako nagkakamali, umiinom ka ba ng pampalakas kamakailan, aso, tupa at sibuyas? Nagsasalita ka ng walang kwenta. Lahat iyan ay dahil sa sobrang trabaho. Si Ma Xiao ay overworked. Nagdudulot nga ito ng kakulangan sa bato. Pero hindi ka naman overworked. Ito ay labis na pagpapakasasa. Kung hindi ako nagkakamali, nagsasalsal ka ba ng hindi bababa sa 2 beses sa isang araw? Chen Fan, kaya mo talaga. Upang patuloy na makasama si Ruoshue, hindi ka pwedeng mag-imbento ng kahit anong kalokohan. Palagi akong single, abuso sa trabaho, walang ganong bagay na labis na pagpapakasasa. O si Master Ma ang malaking boss. Paano posible na gawin ang ganong bagay? Pero mukha kang malaswa. Siguradong marami ka nang nagawang maruruming bagay, tama? Siguro ay napakarami mo nang nagawang maruruming bagay, di ba? Hoy, tigilan mo na ang ganyang nakakadiring paksa. Halina't uminom na kayo mga kaibigan. Masyaw, hindi ka pwedeng uminom ng alak kung mahina ang iyong bato. Chen Fan, napapansin kong lagi mong sinasabi na mahina ang bato ko. Sa tingin ko, ikaw ang may problema sa bato. Lakas ng loob mo bang uminom ng 2 kasama ako? Masyaw, si Chen Fan hindi siya magaling uminom. Hindi makainom ng alak. Ruoshue, uminom tayo ng 2. Masaya tayong lahat ngayon. Anong problema? Hindi ka naman talaga duwag, di ba? Hindi mo man lang magawang uminom. Sige, sasamahan kita. Halika. Tingnan mo ang mukha mo. Anong problema? Hindi ka ba sanay uminom? Hindi maganda, kakaibang lasa ang alak na ito. Alright. Ang ispulang alak na ito ay 97 taong gulang. Gawa sa Chateau Latour, isa sa 8 pinakamalaking manor sa France. Mahigit 30,000 piso ang isang bote. Siya, itong probinsyanong ito hindi masanay. Halika na, uminom pa tayong lahat. Masyadong mahal ang alak na ito. Nasasaktan ako sa pag-inom nito. Masyaw, pwede bang makahingi ng iba pang maiinom? Oo, pwede kang umorder ng kahit ano ang gusto mo. Hindi ako takot gumastos. Waiter, bigyan mo siya ng order. Subukan mo itong 10 taon. Dapat sariwa ang mga ubas. Sige. Ang mangmang naman nitong lalaking ito. Nag-order lang ng isang bote ng 10 taong alak. Mas mabuti pang uminom ng Erguo 2. Oo, ewan ko. Lin Roxue, bakit niya nahanap ang ganitong talunan na kasintahan? Sabi ko na, umorder lang kayo kahit ano. Paano magiging sapat ang isang bote? Dagdag pa kayo, 3 bote. Sigurado ka bang 3 bote ng red wine? Anong ibig mong sabihin? Takot ka bang hindi kita bibigyan ng pera? Hindi ba 3 bote lang ng murang red wine yan? Umalis na kayo agad.
Sinisira niyo ang mood ko. Hoy Roshway, tikman mo ito. Kumusta? Masarap, di ba? Dapat maniwala ka sa panlasa ko. Tagapagsilbi ang bayarin po. Master Ma, ang kabuang nagastos niyo ay 1 million. 1 milyon? Itong pagkain lang, 2 o 300,000. Gusto mong matin magbayad ako ng 1 milyon? Iniisip mo bang pagong ako na hindi pa nakapunta rito? Pumunta kayo, tawagin mo dito ang iyong manager Reyes, 1 milyong piso ha? Marco, 1 milyong piso nga. Gumastos ka ng kabuuang 1,020,000 piso. Ang milyong piso na ito ay may diskwento pa. Ibigay mo na. Anong klaseng alak? 3 bote ng 700 at 60,000 piso, niloloko mo ako dito. Kami ay isang sikat na restaurant sa buong mundo. Paano naman namin mandurugas ang mga mamimili? Malinaw na nakasulat ang presyo sa wine list at kinumpirma ko na rin sa'yo dati. Kung hindi ka magbabayad, tatawag na lang kami ng pulis. Juan, 10 taon pa lang ang alak na ito. Bakit napakamahal? Dahil sa bihirang mataas na temperatura sa France noong 2014, karamihan sa mga winery ay hindi maganda ang ani ng ubas sa isang lungsod sa France, hindi makagawa ng alak. Tanging ilang espesyal na lugar lamang sa partikular na matinding sitwasyon ng panahon na ito, ang kalidad ng mga ubas ay hindi inaasahang maganda. Tani, yung mga bote, ano na ito, isya mula sa isang kilalang winery sa France. Yung mga ubas mula sa kanilang winery, sa particular na lugar na iyon sila nagtatanim, ang mga ubas ay napakaganda. Mababa lang talaga ang ani, kulang sa supply. At ito lang ang restaurant na kilala sa buong mundo na makakuha ng ganito karaming bote. Nagkaroon ako ng sorpresang handa ngayong araw. Nakakahiya lang para kay Marco. Aabot ng 1 milyong piso ang babayaran, mauubos ang pera niya. Sige, natuto talaga ang binatang ito namin. Tandaan kita, bata! 1 milyon lang naman, di ba? Ang sama mo. I-swipe ang card. Mauna na kami. Wow, ang ganda ng kotseng ito. Ito ay isang Porsche 708. Higit 2 milyong piso. Masyaw, ang yaman mo. Maria. Ihahatid na kita. Hindi na kailangan nagmaneho ako mag-isa. Ang kotse mo? Sige. Ibig mong sabihin wala pa palang kotse si Juan? Ha ha ha, mali yan. Ang kotse ang mukha ng isang lalaki. Hindi mo mabubuksan, pero hindi ka mabubuhay kung wala yan. Maria, nakalimutan mo, may kotse ako. Tingnan mo doon. Diyos ko, McLaren to. Ang kotse na ito ay 10 milyong piso. Saybat. Ginoong Juan, paparating na ang kotse mo. Grabe, ang boyfriend pala ni Boss Lin ay isang lihim na mayaman. Nagpapanggap na mahina para makalamang pala buong panahon. Kaya pala alam niya na 200,000 piso ang alak. Lumabas na karaniwan niyang ginagamit ito pang mumog sa bahay. Kumuha ka ng litrato agad. Gusto kong i-post sa Moments. Bihira ang ganitong mamahaling sasakyan sa buong buhay. Pare, minsan hindi lang mayaman ang lalaki. Kadalasan, kailangan din ng kamao. Nag-ensayo ako ng sanda. Gusto mo bang magkaroon ng friendly competition? Hayaan mo na, sibilisado naman tayo. Huwag masyadong marahas. Ha? Ano? Huwag na Roxanne. Tingnan mo kung anong klaseng lalaki ang hinahanap mo. Lalaki ba yon? Baliw ba siya? Nag-aral siya ng sanda. Huwag mo siyang guluhin. Tara na. Hoy, kung takot ka. Lumuhod ka ngayon at tawagin mo akong lolo. Hayaan mo na lang na ngayon. Sige, kung ganun, matututo ako sa iyo. Sige, bibigyan kita ng 3 galaw. Sumugod ka na. Akala ko kung gaano ka kagaling. Yun lang. Wow, ang galing mo, Carlo. Ano ba ang ginagawa mo dati? Dati akong mercenaryo sa ibang bansa. Inaayos ko ang mga international na alitan. Nagmamayabang ka lang. Kita mo na, sinabi ko na, pero hindi ka naniniwala. Hindi naman sa masyado akong magaling. Pangunahin dahil masyadong mahina ang batang ito. Ayos lang na ipagyabang ang mga galaw na yan para takutin ang mga bata. Dagdag pa ang pag-inom ng napakaraming alak. Hindi matatag ang daan. Tinutulungan ko lang siyang bumagsak at magising. Kaya dapat pasalamatan kita. Laging handang tumulong sa iba. Siyempre, Ginoong Lin, nalabas na ang pinakabagong sales data para sa ating mga produkto. Magkano ang naibenta ninyo? Hindi maganda ang mga sales figures. 2 milyon lang ang naibenta.
Sabihin mo pa, nakakalungkot ang benta ng mga bagong beauty products ng ating kumpanya. Anong nangyayari? Ginong Lin, hindi naman sa hindi kami magaling. Masyadong matindi ang competition ngayon dahil pumasok ang mga foreign makeup giants sa domestic market. Ang mga domestic cosmetics brands ay masasabing nalulugi. Ngayon, maraming maliliit at katamtamang laki na mga kumpanya ang hindi na kinakaya. Oo, hindi talaga problema namin. Tungkol sa produkto ang lahat, walang kinalaman sa amin yan. Oo, wala talaga kaming kinalaman dyan. Tama na yan. Ano sa tingin ninyo mula sa R&D? Elder CEO, may masasabi ka ba? Kung gusto ninyong sisihin si Ginoong Lin, ako na lang. Hindi ako sapat na mahigpit. Hindi sapat ang pananaliksik. Elder Shua, hindi ko layunin na manisin ng kahit sino. Nandito tayo para solusyonan ang problema. Maari mo bang tiyakin na ang mga susunod na produkto na ating ide-develop ay magiging competitive sa market? Ginoong Lin, prangka na ako. Ginawa na namin ang aming makakaya. Ngunit masyadong mahaba ang development cycle ng isang produkto. Ang mga beauty companies sa Europe, America, at iba pang rehayon ay gumagamit ng small molecule CDMO technology. Ito ang pinaka-advanced sa buong mundo. Kami na gumagawa ng traditional Chinese medicine ay hindi makapantay sa kanila. Maliban kung Maliban sa ano, maari mo na ring sabihin ng direkta. mahanap natin ang sinaunang formula. Sa pamamagitan ng sinaunang formula, maaari nating mapabilis ang proseso ng R&D. Maaari kang makatipid ng maraming oras. Mugjitan natin mahahanap ang sinaunang formula? Ang sinaunang formula ay matagal nang nawala kahit na mayroon pa, ito ay nasa kamay lamang ng iilang pamilya. Sayang. Ang sinaunang formula ay nasa akin. Ano? Sabi ko ang sinaunang formula ay nasa akin at mayroon pang mahigit 200. Miguel, ito ang kumpanya, hindi ito lugar para magbiro. Totoo ang sinabi ko, hindi ako nagbibiro. Umalis ka dito! Naiinis si Ginoong Reyes. Sa pagkakataong ito, mas gagaan ang pakiramdam niya. Ano bang alam mo, siya ang kasintahan ni Ginoong Reyes, nag-aaway lang ang magkasintahan. Katahimikan, kung hindi tulad niya, lahat kayo umalis. Sige, tapos na ang ating pulong para sa araw na ito. Lumabas kayo at magtanong-tanong para sa akin. Saan ang mga sinaunang recipe para sa kagandahan? Sabihin nyo lang na ako, ang Lens Group, ay gustong bilhin ito sa mataas na presyo. 10 milyong piso ay hindi sapat. Kung gayon 50 milyong piso, kahit pa umabot ng 100 milyong piso, handa ako. Hindi ko ba sinabi sa iyo na iparada ang kotse mo sa tabi ng kalsada? Bakit ka bumaba? Sofia, sandali lang. Ito ay para sa iyo. Ano to? Tingnan mo. Ito? Ito ay sinaunang reseta para sa kagandahan. Ang pangalan ay Pildoras ng masustansyang kagandahan. Nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Kahit pabayaran ko ang pamilya Santos mo. Baliw ka ba? Itong papel lang na to nagkakahalaga ng 100 milyon. Nakakabaliw. Kung hindi ka maniniwala, hayaan mo na. Nitong mga araw pinagastos kita ng malaki para maghanap ng mga sinaunang reseta ng kagandahan. May napala ka ba? Talaga namang binibigo mo ako. Ang daming araw. Hindi mo man lang mahanap ang isang sinaunang formula ng kagandahan. Ano pa't pinalaki kita? Ginoong Santos, lahat tayo ay galing sa ordinaryong pinagmulan. Limitado ang mga tao at kakayahan. Pagkatapos ng lahat, ikaw din naman ang pinakamatandang dalaga ng pamilya Santos. Dapat meron ka nito, di ba? Ikaw? Sino ang nagsabing hindi nakuha ni Ginong Santos? Ginong Santos, wala ka bang sinaunang formula sa iyong bag? Nakita ko noong inayos ko ang gamit mo kaninang umaga. Mali ang pagkakabasa mo. Hindi yan ang sinaunang formula. Ginoong Santos, malinaw ko itong nakita. Yan ang sinaunang formula. Nakasulat doon ang mga halamang gamot at proporsyon. Hindi ba't yan ang sinaunang formula? Marangal ka at nakakalimot. Binibining Lin, nakuha mo na ang reseta. Nag-alala lang kami ng walang dahilan. Sabi ko na sa inyo, kami si Binibining Lin ay dapat may paninindigan. Para lang takutin kami. Kapag lumalabas si Binibining Lin, siguradong nakakuha siya ng makapangyarihang reseta. Ngayon, naligtas na ang ating kumpanya. Sinabi iyan ni Binibining Lin at ni Xiao Wang. Ilalabas lang. Huwag mo itong itago. Maganda rin ito para sa pag-unlad ng kumpanya, di ba? Kung sakaling gumana ang reseta, naligtas din ang ating kumpanya. Oo. Ito ay isinulat lang ng isang kaibigan ko ng basta-basta. Hoy, huwag mong itapon. Huwag mong itapon. Patingnan mo sa akin. Ito ay sakat na yan.
Imposible iyan. Diyos ko, hindi ko inaasahan na makikita ko ang kayamanang ito habang ako'y nabubuhay. Mamamatay akong walang pagsisisi. Ito ay isang minang walang kapantay. Uy, Ginong Shue, kumusta ka? Ingatan mo ang iyong kalusugan. Talaga bang gumagana ang resenang ito? Bining Lin, pakisabi sa akin sino ang gumawa ng sinaunang reseta na ito. Nakikiusap ako sa'yo. Dalhin mo ako sa kanya. Maari akong lumuhod para sa'yo. Ginoong Shue, paki-explain muna. Ano ba talaga ang nangyayari? Kamangha-mangha ang sinaunang reseta na ito. Hindi mo alam? Ito ang sinaunang reseta na nawala sa loob ng maraming taon. Nakita ko lang ito sa mga lumang libro, napakakaunti. Napakaraming taon, nakatuon ako sa pag-decode ng reseta na ito, pero nagawa ko pa rin, hindi lang nito naabot ang epekto. Tingnan mo ang reseta na ito ngayon. Naliwanagan ako. Pagpapangako ko ang aking buhay sa halaga ng reseta na ito. Hindi bababa sa 100 milyon. Rohwe, totoo ang sinabi mo? Binigyan ka ng lalaking iyon ng mga sinaunang reseta na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Talagang totoo. Pero paano siya nagkaroon ng napakahalagang sinaunang reseta? Oo nga. Isa na namang murang nakuha sa lumang kalye. Batang iyon na bastos. Tinatayang naubos na ang swerte niya sa 8 buhay. Nakuha lang niya ang banga at sinaunang reseta na ito sa pamamagitan ng pagsasamantala sa isang di inaasahang pagkakataon. Pero paano niya ibibigay sa akin ng libre? Hindi yan madali. Tulad mo. Ruojwe, natural ka ng maganda. Hindi mabilang na mayayamang second generation sa Qingzhou ang humahanga sa iyo. Lalo na si Chen Fan, yung batang mabaho. May sasabihin ako sa iyo. Bawal kang magkaroon ng tunay na damdamin para sa batang mabaho na yan. Umaasa ang nanay sa iyo para sa natitirang buhay ko. Nay, kailangan ko munang magpahinga mag-isa. Hayaan mo akong manahimik. Ate, bakit ka nandito? Ruoshwe, huwag kang maging tanga. Ang mga tulad niya ay gusto lang mandaya sa pera mo at samantalahin ka. Hello, hindi yan kasinungalingan. Kailan ko siya niloko para sa pera niya at inakid. Ha? Ikaw na basura mula sa Imbornal. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. Ang pakikipagrelasyon sa isang mayamang babae ay makakapagligtas ng dekada ng pagsisikap. Sumampas sa rurok ng buhay, tama? Sasabihin ko sa iyo kung ano. Pangarap. Nga pala, Ruoshwe. Hindi ba't lagi mong gustong pumunta sa art exhibition ni Master Mo? Si Fang Xiong sa pagkakataong ito. Espesyal niyang kinuha para sa atin ang isang admission ticket, alam mo. Ang admission ticket ni Master Mo. Mahirap itong makuha. Hindi ito mabibili ng pera. Ate, ang galing mo talaga. Hindi ikaw ang sinasabi ko. Ruoshwe, kasama mo ang ganyang tao. Hindi kanya dadalhin sa ganitong lugar habang buhay. Chen Fan, sabay na tayo. Art exhibition ni Master. Sige, sasama ako sa iyo. Dadalin siya doon? Lugar yan ng alta sosyedad. Ang pagdala sa kanya ay magpapababa lang ng level ng komperensya. Ang ganong lugar ay magulo. Bawal ka sa loob. Naintindihan ko. Sige. Magpapalit lang ako ng damit. Hoy, Chen Fan. Fu, tulungan mo akong maghanda ng suit. Halika dito. Nga pala, sabihin mo kay Master Mo, pupunta ako sa exhibition niya mamaya. Tandaan mo, mag-ingat siya, naintindihan mo. Ruoshwe, gusto mo ba talaga siyang dalhin doon? Tingnan mo siya. Anong magandang damit ang meron ka? Ikaw na ang bahala sa kanya. Hindi ka ba natatakot mapahiya? Ate, okay lang yan. Roshwe, ano sa tingin mo ang suot ko? Chen Fan, ang gwapo mo. Hindi ko alam kung saan ang galing yung suit mo. Ang tela nito, ang pagkakagawa, sa unang tingin, parang galing sa tabi-tabi. So, hindi ba ito ang limited edition president suit ng Armani? Ang set na ito ay milyon ang... Peke, binili ko online. 188, libre pa ang shipping. Isa siyang basura. Paano niya mababayaran ang damit na to? Sinasabi mo pa na hindi ito pandaraya sa pera. Ruoshwe, binilhan mo siya ng mamahaling damit. Bagay ba sa kanya? Bakit hindi ko kayang bilhin? Gaano kaangkop yan? Oh, pagdating niya sa exhibit, magkakaroon ng pagkakataon na pagtawanan siya. Tara na. Sige po, Ginoong Mo. Huwag po kayong mag-alala, siguradong maayos ko pong pakikitunguhan ang kaibigan ninyo. Ano? Gusto ni Master Mo na personal na pumunta.
Sino ang makakapagpatawag kay Master Mo na personal na pumunta? Hindi ko alam. Narinig ko lang na magsusuot siya ng Armani suit. Maging mas matalino ka. Ruoshue, tingnan mo to. Ito ang eksklusibo. Ito ang lugar ng alta sosyedad. Hindi naman sa sinasabi ko, si Master Mo ay isang world-class artist. Ilang tao ang gustong bumili ng gawa niya ang hindi kwalipikado. Kahit pumunta sa exhibition para bumisita, kailangan mo pang umasa sa connection para makapasok. Paano naman naging ganyan ka-exaggerated? Roshue, kung gusto mong pumunta mamaya, madalas kitang isasama sa mga exhibition. Ikaw lang, madalas ka rito. Ibig sabihin, kung hindi dahil kay Fangshong natin ngayon, hindi ka makakapasok sa ganitong lugar. Okay lang si Chen Fan, hindi siya madalas pumunta rito. Hindi ka makakapasok kahit gusto mo pa. Miss Lin, kung gusto ninyong pumunta, sabihan niyo lang ako. Hahaha, nandito na pala si Mr. Yang. Ang Armani CEO suit na ito, hindi lang isang set. Hoy Ruochue, pakilala ko sa iyo itong lalaki, si Yang Zikai. Presidente ng Tianya Group. Makakapunta tayo sa exhibition ni Master Mo ngayon. Ito ang ticket na binigay niya. Chen Fan, nagkapareho kayo ng damit. Nakakahiya naman, bakit hindi na tayo umalis? Hindi nakakatakot magkapareho ng damit. Kung sino ang pangit, hindi nakakatakot ang magsusuot ng parehong damit. Kung sino ang pangit, siya ang mapapahiya. Pero, ang sayo ay peke. Okay lang, peke rin naman ang sa kanya. Binibining Lin, madalas kayong nakikinig kay Chunhua na nagpapaalala sa inyo. Sa wakas, nagkita rin tayo ngayon. Pare, magaling ang mata mo. Maganda ang damit na to. Anong klaseng tao ka para magsuot ng kaparehong damit ko? May nakita kang nagsusuot ng kaparehong damit. Ito ba ang suit ng presidente na custom-made ng Armani na tatak na sa loob ng isang siglo? Isa lang ang set sa buong mundo. Paano magkakaroon ng dalawang set nito? Kailangan mo pa bang panoorin? Isa sa mga set ay peke. Sabi ko na nga ba, paano naman bibili ng tunay ang tulad niya? Peke pala, nakita ni Mr. Zhu ang bisita ni Master Mo. Kung gayon, bakit sa tingin mo peke ang sa akin? Alam mo ba kung sino siya? Si President Yang ng Tianya Group. Magsusuot ba siya ng peke? Hindi naman sigurado yan. Paano kung peke rin ang sa kanya? Well, may isa lang talagang set sa buong mundo. Si Ginoong Yang ay totoo. Ang sayo ay siguradong peke. Binibining Lin, marami na akong nakitang ganitong tao. Gusto nilang magpanggap na mayaman. Huwag kang lokohin niya. Tingnan mo sa loob. Sabi ko dalhin siya. May mga pagkakataon para mapahiya siya sa publiko. Sa ganitong paghahambing, malinaw na makikita ni Ruochue ang tunay niyang mukha. Paalisin niyo na ang lalaking to. Hoy, bakit may dalawang tao na nakasuot ng suit ng Pangulo? Si Ginoong Shu ang pangulo ng Grupo Aurora. May isa pa na hindi alam. Pangulo ng Grupo Aurora. Paalisin ninyo ang lalaking ito dito. Talagang mapanuri si tagapamahala Shu. Kitang-kita mo agad na siya ay impostor. Narito na si Ginoong Yang. Paumanhin sa aming mahinang pagtanggap. Patawarin ninyo ako. Ang magalang ni Assistant Shu kay Yang Zikai. Maaari kaya siyang bisita ni Panginoong Mo. Assistant Shu, sa tingin ko hindi na kailangang papasukin siya. Huwag kang mag-alala. Aalisin ko agad ang mga hamak na ito. Ikaw ang assistant ni Motion. Yan ang itinuro sa iyo ni Motion. Napakapangahas! Paano mo nagawang tawagin si Master Mo sa pangalan niya? Naku, Ruochue, paalisin siya dito tapos ka na. Chen Fan, bakit hindi tayo umalis? Hindi ko papanoorin ang palabas na ito. Hoy, bakit tayo aalis? Halina't tingnan ninyo, lahat. May isang tao dito na hindi lang nagsusuot ng peke, kundi nagsasalita pa ng walang kabuluhan dito. Umalis ka na ngayon. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na makasama natin. Tama, huwag ninyo kaming ibaba ang antas. Binata, kung hindi ka aalis, huwag ninyo kaming sisihin kung maging bastos kami sa iyo. Magandang ideya. Kung gayon sabihin ninyong lahat na peke ang suot ko. Ginoong Yang, maglakas loob ka bang patunayan? Sinasabi na ang Armani suit na ito ay nasa kanang dibdib, may nakatagong gintong rosas, kailangan lang ng init para lumitaw ito. Aswas na hindi ko kayang gawin. Tumahimik ka. Kailangan ko pa bang patunayan ang aking pagkatao? Eksakto. Kailangan pa bang patunayan ang pagkatao at antas ni Ginoong Yang? Lagi bang peke ang suot ni Ginoong Yang? Hindi naman masasabi. Sa tingin ko, sayang lang ang oras ko makipag-usap sa iyo dito. Chen Fan, bakit hindi na lang natin kalimutan? Kalimutan, hindi ito katanggap-tanggap. Dahil hindi ka pa naniniwala hanggat hindi pa huli ang lahat, kung gayon, ipapakita ko sa iyo ngayon. Assistant Shu, sa tingin ko mas mabuti ng kalimutan na lang. Okay lang, Ginoong Yang. Subukan natin, patunayan natin sa kanya. Huwag kang magsalita, lintik ka. Hindi ka nila ituturing na pipi. Okay lang, basta peke yung sa kanya. Hindi ko na kailangang i-verify.
Mr. Yang, sa tingin ko hindi na niya kailangang i-verify ito. Tingnan mo yung totoong produkto mo. Magkaroon tayo ng mahabang karanasan. Para mapalugod si Mr. Yang, siguradong masisiyahan sa akin si Master Mo. Oo. Tingnan natin ang tunay na Golden Rose. Oh, Mga kasamahan na parang baboy. Sige, huwag mong sunugin. Kapag sinunog mo ulit, masusunog yan. Baka peke ang Armani ni Mr. Yang? Kung golden rose yan, peke yan. Paano nangyari yan? nakakahiya. Peke ba ang suot ni Mr. Yang? Mr. Yang, ano ang sitwasyon? Hindi ba siya bisita ni Great Master Mo? Ano? Pinili ko yan ng 1,000,000 piso. Bumili ba ako ng peke? Oh, tama. Mr. Yang, siguradong nilinlang ka ng... Tama, Mr. Yang. Masyado kang naging padalos-dalos. Tama. Nalinlang ng iba. O sinadyang nagsusuot ng peke. Sino ang nakakaalam? Ano ang sabi mo? Si Chen Fan Yang ay laging pabaya. Nalinlang ng iba. Ikaw yan. Halatang peke. Kaya mo bang bilhin ang totoo? Tama, peke ang kay Mr. Yang. Mas lalong hindi totoo ang sayo. Paano kung totoo to? Kung totoo yan sa'yo, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Oo, kung totoo yan, hubarin ko na lang ang damit ko at magbabantay sa pinto buong araw. Talaga ikaw lang? Mabibili mo ang Armani mula sa global distributor. Kung totoo yan sa'yo, babayaran kita ng doble ng presyo. Ay, hindi. Triple. Sige. Ito ang sinabi mo. Ruwashwe, sige na. Kailangan ba talaga? Huwag kang mag-alala. Sabi ko sa'yo, paano ito posible? Lumitaw ang gintong rosas. Totoo nga ang alamat si Armani para hindi gayahin ng iba, ginawa niya talaga ang ganitong anti-counterfeiting sign. Naku, siya pala ang panauhing pandangal ni Master Mo. Ginoong Chen, pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Sana po ay maging mapagbigay kayo at patawarin ang aking mga pagkakamali. Paano nangyari yan? Ngayon, mukhang may mga taong mahilig magpanggap. Nagloloko ng iba sa pagsusuot ng peke. Ano ang sinabi mo? Bakit Ginong Yang hindi ba't sinabi mo na kung totoo itong nasa akin? Babayaran mo ako ng 3 beses? Ako, may nagsabi nga. Ginoong Yang, hindi ka naman aatras sa utang mo, di ba? Si Carrie, may 3,000,000 piso, kunin mo. Ginoong Yang, ibibigay mo ba talaga sa kanya? Chen Fan, siguro hindi ka pa nakakita ng ganyang kalaking pera sa buong buhay mo, di ba? Ruwashwe, kunin mo. Ito. Ano ang pagkatao ng binatang ito? 3 milyon basta na lang ibinigay. At kaya mong bumili ng napakamahal na mga suit. Kaya ka rin pala tratuhin ng napakagalang ni Ginoong Shu. Hindi ko alam, hindi ko pa siya nakikita. Maaari kayang siya ang binatang mula sa isang mayamang pamilya? Chen Fan, anong nanggasam? Ngayon, ang teknolohiyang high imitation sa Taobao ay maaaring mapaunlad. Nagdagdag ako ng pera. Dinagdagan nila ako ng watermark na ito. Kaya pa rin itong gawin. Oo naman. Hindi ba't sinabi mong mahirap sila? Ano ang mali sa suit niya? Naintindihan ko na. Ninakaw niya siguro ang suit na ito. Tama, basura siya sa ilalim ng lipunan. Paano niya kayang bilhin ang ganito kabonggang suit? Halika. Tama si Ginoong Shu. Itapon ng basura sa ilalim ng lipunang ito. Paalisin mo ang mga taong ito para sa akin. Ginoong Shu, nagkakamali ka ba? Oo. Tama. Paano mo nagawang hindi igalang ang mga bisita ni Master Mo? Kayo ang pakay ko. Siya, bisita ni Master Mo. Paano yun posible? Ginoong Shu, tiyak na nagkamali ka. Paano kinu-question mo ba ako? Hindi ko magawa. Huwag kang maglakas loob. Ako ang presidente ng Tianye Group. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Ang maliit na Tianye Group na ito ay nagkakamali dito. Hoy Chen Fan, siguro kalimutan na lang natin ito. Pagkatapos ng lahat, nandito tayo dahil sa imbitasyon. Mabait ka talaga. Bahala ka na kung ganun. Kalimutan na kung gusto nilang manatili, hayaan silang manatili. Si Ginoong Chen. Halika na, Roshwe, punta na tayo sa exhibit.
sino ba talaga ang lalaking ito kahit si Jinong Shu ay napakagalang sa kanya? Ginoong Chen. Talaga pong pasensya na. Hindi po namin ito inalagaan ng maayos. Susunod, ipapaliwanag ko sa inyo ang buong proseso. Hindi, ayokong may sumusunod sa akin. Sige, kung may kailangan kayo, tumawag lang kayo anumang oras. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't sinabi mong mahirap siya? Siya. Mahirap nga siya. Salesperson siya sa kumpanya ng ate ko. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang kanyang mga damit? Ninakaw. Talagang ninakaw. Oo, tiyak na ninakaw iyon. Hindi pa tapos ang araw na ito. Pupunta ako sa banyo. Afu, bilhin mo agad ang Tianya Group para sa akin. Opo. Nararapat lang si Master Mo na maging nangungunang artista sa bansa. Chen Fan, tingnan mo kung gaano kaganda ang pintang ito. Kung magustuhan mo, bibilhin ko at ibibigay sa iyo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang pintang ito? Isang pinta. Gaano kamahal yun? Basta't magustuhan mo, lahat ng ito sa art exhibition na ito, bilhin ko lahat para sa iyo. Napakalaking salita. Chen Fan, huwag kang umasta na parang iba kung wala kang pera. Alam mo ba kung gaano kamahal ang pinta ni Master Mo? Mayabang at walang hiya. Bibilihin niya ang buong ballroom. Hindi ito isang abot-kayang supermarket. Kahit ano dito. Hindi mo kayang bilhin habang buhay. Kung kaya mong bilhin ang pintang ito, ipapakita ko sa iyo ang tunay na dumi. Kumain ka ba ng dumi? Kung hindi, bakit ang baho ng bibig mo? Ikaw, ano ang Bakit ka madaling malinlang? Roxway, huwag kang maniwala dyan. Mahirap lang yan. Si Mr. Yang ang malaking boss. Si Mr. Yang lang ang kayang bumili ng mga bagay para sa'yo dito. Tama ka dyan, Ruoxue. Hindi ako manloloko tulad ng iba. Alam mo ba kung magkano ang painting ni Mo yan? Aabot ng 5 milyon yan. Hindi mo yan mabibili kahit ibenta mo pa ang sarili mo. Halika. I-swipe mo ang card mo, bilhin mo ang painting na yan at ibigay kay Miss Lin. Ang laki talaga ng puso ni Mr. Yang. Bilihin mo agad kapag nagdesisyon ka. Roxway, nakita mo na ba ng malinaw ngayon? May mga tao, puro salita, walang gawa. Hoy, siya talaga ang nagmamahal sa'yo. Handang gumastos para sa'yo. Mr. Yang, masyadong mahal naman. Ruoxue, bakit ka naman mahihiya sa akin? Huwag mong sabihing 5 milyon, kahit 50 milyon pa yan. And basta gusto mo, bibilhin ko lahat para sa'yo. O kita mo, Chen Fan, ito ang tinatawag na tunay na pag-ibig. Milyon-milyong lalaki na ayaw gumastos. Anong klaseng lalaki ka ba? Malaki ang nagastos ni Mr. Yang. Ang gaan ng kamay niya. Kapag maghahanap ka ng lalaki, dapat katulad ni Mr. Yang. Paumanhin po. Mr. Yang, kulang ang balanse ng card mo. Ano po, meron akong black gold card. May quota itong 100 milyong piso. Sabi mo kulang ang balanse. Wala ka ng pahintulot na gamitin ang card na ito. Ako ang presidente ng Tianya Group. Sabi mo wala akong pahintulot. Nagkamali ka ba? Walang mali. Kanina lang, na-acquire na ang Tianya Group. Hindi ka na presidente ng Tianya Group. Ano? Na-acquire? Ginong Yang, na-acquire na ang grupo natin ng kung sino. Ang abiso mula sa bagong chairman kanina. Tanggalin ang iyong posisyon bilang CEO. Epektibo ngayon. Masyadong mahusay si Afu. Paano? Paano nangyaring yan? May mali ba? Bakit wala kang pera pero nagpapanggap ka pa rin na malaki? Chen Fan, anong pinagmamalaki mo? Na-acquire ang kumpanya ni Ginoong Yang. Hindi ito nalugi. Ikaw, kaya mo bang bilhin itong painting? Sino nagsabing hindi ko kaya? Basta gusto ni Roxway bibilin ko para sa kanya. Sige nga, bilhin mo. Kung kaya mo. Kung kaya mo, magiging apo mo ako. 5 milyon, kaya mo bang bayaran yan? Chen Fan, hindi sulit gumastos ng milyon para sa painting. Basta gusto mo, hindi lang milyon, 10 milyon, dandang milyon bibilhin ko rin para sa'yo. Nagpapanggap ka pa ba? Kung may pera ka, ipakita mo sa akin. Sino nagsabing wala akong pera? Chen Fan, niloloko mo ba kami? Para sa perang yan, gusto mong bilhin ang painting ni Master Mo? May sira ba ang utak ng taong to? Talaga siyang mahirap. Alam mo ba kung magkano ang painting ni Master Mo? Aabutin ng ilang milyon yan tapos bibili ka lang gamit yung kaunting pera mo. Sa tingin ko, itong painting na to hindi sulit ang milyon. Sa tingin ko, nagkakahalaga lang yan ng 100 piso. Sir, nanloloko ka ba? Heto ang 100 piso, hindi 1 milyon. Ang 100 piso, hindi makakabili ng kopya online. Kung gayon kung bibilin ko to, Pinili mo yan sa halagang 100 piso ngayon. Matututo akong tumahol na parang aso para sa'yo. Kung binili mo yan sa 100 piso, ayaw na ako dito. Huwag mong sabihing aakyat ka pa kung gayon, tatakbo ako ng hubad ng 10 ikot sa art exhibition na ito ngayon.
At habang tumatakbo, sumisigaw din ako na isa akong hangal. Gusto mong bilhin ang painting ni Master Mo sa halagang 100 piso. Masyadong mapaglaro lang. Kung mabibili mo, bibigyan kita ng 10 milyong piso para bilhin pabalik. Sika, yan ang sinabi mo. Paano kung hindi mo mabibili? Kung hindi mo mabibili, tatawagin mo na lang lahat dito na lolo at tita. Sige. Kailangan mong umikot sa pavilion ng 3 beses, matutong tumahol. Sige. Kung hindi mo mabibili, kailangan mong aminin na basura ka. Tapos iwanan mo si Ruoxue. Chen Fan, bakit hindi na lang natin kalimutan? Ruoxue, hindi mo ba gustong makita silang tumakbo ng hubad at tumahol na parang aso? Umakyat? Sige, pumapayag ako. Mag-order na tayo. Ngayon, may magandang palabas na mapapanood. Sa pagkakataong ito, patay na siya. Ang art exhibition ni Master Mo. Paano ka napunta sa ganitong mahirap na lalaki? Nakakababa lang ito sa atin. Kung mabibili niya ang painting sa halagang 100 piso, araw-araw, akong kakain ng nakatayo ng patiwarik at tumatain ng nakatayo ng patiwarik. Bumalik ka. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pag-asa. Anong gagawin ko, Chen Fan? Ayos lang. Chen Fan, bakit hindi na lang natin kalimutan? Basta mangako kang iwanan mo si Ruoxue, humihingi ka ulit ng tawad kay Mr. Yang, siguro si President Yang ay magiging mapagbigay para palayain ka. Kung handa kang lumuhod at humingi ng tawad sa akin ngayon, maaari ko itong isaalang-alang at maging maluwag sa iyo. Talaga namang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kung gayon, paiiyakin natin siya. Sino ang gustong bumili ng painting ko sa halagang 10 piso? Darating si Master Mo. Dumating pala si Master Mo. Siguradong galit na galit siya sa batang ito. Gusto niyang lumabas at tingnan kung sinong tanga ang walang hiya na gustong bilhin ang painting ng master sa 100 piso. Kahit si Master Mo ay naalarma ngayon, mukhang tapos na si Marco. Binata, may daan patungo sa langit. Ayaw mong tahakin. Ang impyerno ay walang pinto pero pumasok ka. Ikaw ang naghanap niyan. Master Mo, siya po. Itong binata po ang lumalait sa inyo. Gustong bilhin ang painting niyo sa 100 piso. Tapos ka na ngayon. Ininsulto mo si Master Mo. Tingnan natin kung paano ka pa makakalusot. Marco, anong gagawin natin ngayon? Master Mo, nagkakamali po ba kayo? Hindi po ako ang lumalait sa inyo, siya po. Ikaw mismo ang sinasabi ko. Sino ang nagsabing nilalait ako ng ginoong ito? Ang ginoong ito. Salamat po sa pagkilala sa aking mga painting. Maganda ang painting, pero masyadong mahal ang presyo. Anong mahal? Ang 100 piso ay sinasabing mahal pa rin. Ang batang ito ay sobrang walang... Oo. Kaya itong painting bibigyan kita ng bawas o kaya 50 piso. Okay ba sa'yo? Hayaan mo na, hindi madali para sa iyo sa edad mo. Sa pagkakataong ito, ituring mo na lang na lugi. Gayunpaman, kailangan mo itong ipack para sa akin. Ihahatid sa bahay. Walang problema. Talagang walang problema. Pinili niya ang painting ni Master Mo sa halagang 100 piso. Hindi ako nananaginip. Master Mo, gusto mo ba talaga na bilhin namin ang painting mo sa halagang 100 piso? Lahat, ganito po. Ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng exhibition na ito ay para lang mahanap ang taong nakatakda para sa akin. Ang presyo ng painting na ito ay 100 piso. Sino ang handang magbigay? Sino ang aking taong nakatakda? Ganun pala. Sana magkaroon ng matinding kamalasan ang batang ito. Tayo, mura ba na ngayon? Kung alam ko lang, nagbid na ako. Ang swerte natin. Sir, mag-aalok ako ng 100,000 piso. Paano kung ibenta mo sa akin? 100,000 piso, nakakahiya naman ang presyo mo, Mr. Chen. Ako ay 1 million. Ako ay magbibigay ng 10 million. Hindi, 20 million. Paumanhin, ang pinta na ito ay binili para sa kasintahan ko. Hindi ko ito ibebenta kahit magkano pa. Chen Fan, napakabuti mo sa akin. Ruoxue, ito ay para sa iyo. 100 piso lang ang ginastos niya. Naalala ko, parang may nagsabi nga kung mabibili ko ito, tahol siya na parang aso. Talaga, totoo ba yan? Huwag kang lumampas. Tama, Roshwe. Nagbibiruan lang kami. Oo. Hindi mo dapat seryosohin yan. Bakit hindi dapat seryosohin? Kung natalo ako kanina, papayagan mo ba akong umalis? Ikaw. Ano? Hindi mo kaya? Gusto mong magturo sa akin na tumahol na parang aso? Panaginip mo yan. Tama, binigyan ka ni Chen Fan ng konsiderasyon. Isa kang basurang walang kwenta. Nakatayo ka dito ngayon ay dahil pa rin sa ating ginoong Yang. Paano ka maglalaro ng masama? Chen Fan, bakit hindi na lang natin kalimutan ito sa pagkakataong ito? Ruoxue, sa mga taong ito, hindi pwedeng maging malambot ang puso. Kung hindi, sila akalaing madali kang bulihin mulit-muli. Aakyatin ang ulo mo at paghaharian ka. Paano? Kawawang talunan, matigas ka pa rin sa akin. Sino ka para sabihin niyan? Kaya kitang patayin sa 1 minuto. Anong ginagawa mo? Mapangahas. Sino ang naglalakas loob na gumawa ng gulo at humingi ng kamatayan sa aking teritoryo?
Master Mo, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ka namin tina-target. Ang ginoong ito ay ang aking panauhing pandangal. Kung siya ang target mo, ako ang target mo. Pinakamainam na tuparin mo ang iyong pangako. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Wow. Ruoshue, parang natututo ka na ba? Masama ka talaga. Chen Fan, maghintay ka lang sa akin. Ruoshue, umalis na rin tayo. Bakit nahaharang ang ating bagong gamot ng Ahensya ng Regulasyon ng Gamot? Hindi ba nakapasa ang ating mga gamot sa pagsusuri? Sige, naiintindihan ko. May problema ba? Ito ay ang reseta na binigay mo sa akin noong nakaraan. Gagawa tayo ng bagong produkto. May mali sa Food and Drug Administration. Hindi ko alam kung saang bahagi nagkamali. Sige. Afu, ang ating reseta ay naharang ng Food and Drug Administration. Pumunta ka doon at sabihin mo. Sabihin mo lang na ang Lin Group ay nasa ilalim ng aking... Dalin mo ako sa ahensya ng pagkain at gamot. Nakipag-ugnayan ako sa aking kaklase sa high school. Matutulungan niya ako. Ang kaklase mo? Oo, nagtatrabaho siya sa ahensya ng pagkain at gamot. Huwag ka nang magsalita pa, bilisan mo na. Kumusta, Lily? Nandito na tayo. Ruoshu, Lily, ang tagal na nating hindi nagkita, di ba? Ilang taon na rin. Lalo kang gumanda. Ang laki ng pinagbago mo. nagpa-plastic surgery sa South Korea. Hindi ko inakala na nagtatrabaho ka na pala ngayon sa ahensya ng pagkain at gamot. Ang lugar na yan ay isang trabahong sigurado. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pagkain at inumin habang buhay. Nagsisikap lang para mabuhay. Paano naman ako makukumpara sa'yo? Siya ang CEO. Sige, gusto mong makita ang aming direktor? Kailangan din nating kumuha ng pahintulot mula sa kanyang sekretarya. Tara na. Ang Director General ay napakahalagang tao. Hindi ganon kadali na makipagkita kung kailan mo gusto. At ipinakiusap ko pa para sa'yo. Alam mo itong bagay na to, pwedeng lumaki or lumiit. Gusto mo bang maiwasan na maipit ng ahensya ng pagkain at gamot? Kailangan mong marunong magbigay. Dapat marunong ka ring humawak ng mga bagay-bagay. Hindi ba ang pinakamalaking asset mo ay ang iyong kagandahan? Ano? Imposible yan? Kailangan ko pa bang gawin ng ganoong bagay? Ako si Lin Ruohue? Pwede mo pa akong hinga ng pera, pero ako si Lin Ruohue ay inosente. Hindi ako kailanman makikisama sa hindi tamang relasyon ng lalaki at babae. Ruoshue, ginagawa ko lang to dahil alam kong magkaklase tayo. Nangako lang akong hahanapan kita ng paraan. Alam mo, gaano kalaki ang epekto ng Drug Regulatory Agency sa mga bagong cosmetics mo ngayon? Walang selyo dito, hindi mo kailanman masisimulan ang production. Hindi ko inaasahan na ganito kang klaseng tao. Turing ko sa'yo ay kaklase. Ginagamit mo ba ako para sa pakikipagtransaksyon? Sige na, huwag ka nang magpanggap na malinis. Ang ganda mo talaga. Hindi ako naniniwala. Naging CEO ka ng mag-isa. Sino pa bang malinis sa mga babae sa mall ngayon? Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay. Gusto mong makuha ang pirma ng hindi nagbabayad. Talagang imposible yan. Ito ang sinasabi ko. Tingnan natin kung sino ang makakayanan. Ikaw. Ruoxue, pumunta ka na lang diretso sa direktor ng Food and Drug Administration mamaya. Magtiwala ka sa akin, kakausapin ka niya. Paano yan mangyayari? Huwag kang mag-alala. Si Secretary Jiang po ito mula sa Food and Drug Administration. Sa murang edad, siya ang sikat sa harap ng direktor. Mga pharmaceutical enterprise sa Qingzhou, malaki man o maliit, kahit sertipiko o approval, nakadepende sa mukha ni Secretary Jiang. Sinabi na sa akin ni Jiang Lili ang tungkol sa'yo. Tingnan mo, ang init ng panahon. Bakit hindi tayo pumunta sa hotel sa tabi at kumuha ng kwarto? Paano kung mag-usap tayo ng detalyado? Hoy, huwag kang mag-alala, nandito ako. Kahit magkaroon ng problema ang Lin's group mo, ako na ang bahala doon. Roshue, alam ko po na galing ka sa magandang pamilya. Tapos po, mas mabuti pong ikaw ang masusunod ngayon. Alam ko rin po na competitive ka, lalo lang po dapat gamitin mo ang iyong katawan para sa iyong kalamangan. Samantalahin po ang kabataan at kagandahan. Magkaroon po ng mas maraming koneksyon, alam mo? Paano mo nagawang sampalin ako? Dito kita sasampalin. Ikaw na magnanakaw. Umalis ka na. Lin Roshue po, magbabayad ka po para sa lahat ng ginawa mo ngayon. Director Wang po. Ikaw po ba si Director Wang? Tama, ako nga. Ikaw po ba si Lin Roshue mula sa Lin's Group? Oo, ako po yan. Bakit kayong dalawa ang nagtatago dito? Bakit hindi kayo pumunta sa opisina habang oras ng trabaho?
Director Wang Wang. Ikaw po, bakit ka nandito? Director Wang, naparito kami sa Food and Drug Administration para ayusin ang mga proseso. Ngunit inabuso ng iyong sekretarya ang iyong posisyon para sexual na guluhin ang aking kasintahan. Gusto ko lang itanong, ang isang institusyon na kasing laki ng Food and Drug Administration, paano nangyari ang ganitong bagay? Paano ka naging Director General? Ano? Meron bang ganyan? Kayo dalawang walang hiya pang aabuso sa kapangyarihan, may tao bang kukuha sa dalawang taong ito? Chief, hindi ako. Hayaan ninyong ipaliwanag ko, Chief. Miss Lynn Roshue, tama? Halika, punta tayo sa opisina. Pag-usapan natin ang bagong gamot ng Lynn's Group. Halika. Director, pakiusap. Halika na. Ang aming Food and Drug Administration ay palaging nagbibigay pansin sa mga makabagong kumpanya. Ang kakayahan sa independenteng pananaliksik at pagpapaunlad ng inyong Lynn Group ay malakas pa rin. Halika na. Ikaw na po. Miss Lynn, huwag kang mag-alala. Kami ay nagtatrabaho para sa inyong kumpanya. Director Wang, narito ako para makuha ang pag-aproba ngayong pagkakataon. Nakikita ninyo? Walang problema, nabasa ko na ang dokumentong pag-aproba ng Lynn's Group. Walang mali sa inyong gamot. Mula ngayon, ang Lynn's Group ay maaring opisyal na gumawa ng mga bagong produkto. Kung meron mang kailangan ang Lynn's Group mula sa amin sa hinaharap, maaari mo akong tawagan ng direkta. Ako na mismo ang gagawa nito para sa iyo. Maraming salamat po. Walang anuman. Ito ang dapat naming gawin, hindi ba? Chief, magiging abala muna kayo. Mauuna na ako. Kumusta? Maayos ba ang takbo? Masyadong naging maayos. Hindi pa ako nakapagsalita. Binigay na niya agad ang mga dokumento ng pag-apruba. Sinabi rin niya na personal niyang babantayan ang mga proseso ng Lynn's Group sa hinaharap. Ibig sabihin, malaki ang respeto mo. Kahit si Wang Qiang ay pinapahalagahan ka ng ganyan. Sa bandang huli, ang Lynn's Group ay magiging isang mahalagang suporta sa Qingzhou. Sige. Master, malapit na ang Jiangcheng. Sa pagkakataong ito, tumawid tayo sa dagat mula sa isang bansang isla, pagtawid sa ilog Daxia inland. Hindi masama ang tanawin ng mga bundok at ilog sa Daxia. Nakakalungkot lang na ang mga tao sa Daxia ay napakahina ng bawat isa. Siyempre. Lord Yamamoto, maghanda ka na. Matianrui, nahanap mo na ba ang bakas ng Dragon King? Hindi pa. Tanga ka, dapat magpakamatay ka na. Lord Shangguan, hayaan mong ipaliwanag ko. Nagagamit ko na ang lahat ng connection ko para malaman ang balita. Sigurado ka bang nandito talaga ang Dragon King sa Qingzhou? Sigurado ako nakuha ko ang mensahe. Ang hari ng dragon ay bumalik sa dakilang kaharian mula sa baybayin ng timog noong nakaraang buwan at napunta sa lungsod ng Silangan. Ang hari ng dragon ang pinakamahusay na mercenary sa mundong kadiliman sa kanluran at hindi pa siya 30. Marami siyang pinatay na mandirigma mula sa aming bansang kapuluan. Kailangan ko siyang punitin. Ginoong Yamamoto, naaalala ko na. Kamakailan lang may isang binata ang lumitaw sa lungsod ng Silangan. Ang pangalan niya ay Juan. Magaling siya sa sining pandigma. Sinabi rin niya na dati siyang mercenary sa ibang bansa. Sinabi niya na basura ang mga mandirigma sa bansang kapuluan. Nabanggit ko ang pangalan mo sa kanya dati. Hulaan mo kung ano ang sinabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Yan ang sinabi niya. Anong klaseng bagay si Yamamoto Takeda? Hindi man lang karapat-dapat na linisin ang aking inidoro. Kung maglakas loob siyang pumunta sa lungsod ng ginto para gumawa ng gulo, pupunitin ko ang ulo niya at sisipain na parang bola. Talaga bang sinabi niya yan? Oo, yan ang sinabi niya. Pinamumuhian ng taong ito ang emperador pagwawalang bahala sa mga bansang kapuluan, dapat siyang hiwain ng 1,000 hiwa. Walang hiya ka, mamatay ka na! Juan, sa tingin ko ay ilang araw na lang ang itatagal mo. Magandang araw sa mga kaibigan mula sa media at mga mamamahayag. Ang pangunahing nilalaman ng ating press conference ngayon ay ang pagpapakilala ng ating mga bagong produkto para sa kagandahan. Diretso na ako sa punto. Ang pangalan ng bagong produkto ay Yang Yan Dan. Ang pangunahing tungkulin ng produktong ito ay malakas na nagpapasigla ng aktibidad ng balat, pag-detox mula sa loob palabas, pangangalaga sa balat para sa masayang pamumuhay, hayaang manatiling at tamatang taong gulang ang iyong balat magpakailanman. Paumanhin. Ining reporter na ito at mayroon ba kayong mga katanungan? Maaari mo bang ipakilala ang produktong ito sa wikang isla? Kami ang autoridad na media ng bansang isla, pakikilala sa pambansang wika ng isla. Hindi ito ay Daxia. Ako ay mula sa Daxia. Ang Lynn's Group ay Daxia Group din. Kung gusto mong marinig ang wikang isla, mangyaring kumuha ng tagasalin. Kung hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko, dapat ay mayroon ka ring katumbas na impormasyon sa iyong kamay. Ginoong Lynn, medyo pinalabis ba ang inyong slogan? Ang Lynn's Group ay may magandang reputasyon, ngunit sa pagkakataong ito, tila sobra naman ang hype. Alam mo kung paano panatilihing at taon-taong gulang ang balat. Ano ang ibig sabihin nito?
Ito ay tila isang malaking pagbabago sa tao. At sinabi mo rin na ang publicity at mga produkto ng kumpanya ay napakatumpak. Isang mali, 10 parusa, puno ng kumpiyansa. Saan ang gagaling ang inyong kumpiyansa? Nauunawaan ko ang damdamin ng lahat, ngunit bawat magaling na produkto bago ito lumabas, makakaranas ito ng maraming pagdududa. Pagkatapos nito, maglulunsad tayo ng trial package ng produkto. Maaari mong subukan ang bisa ng produkto sa pamamagitan ng lottery. Mayroon akong ganap na kumpiyansa sa sarili kong produkto. Sige, simulan na. Talagang nakakamangha. Gusto kong sumubok. Kung may hinala ng pandaraya, tiyak na ilalantad ko sila. Walang silbi ang masyadong pag-uusap. Bakit hindi subukan? Maaaring maghintay muna ang lahat. Diyos ko, talagang bumabata sila. Yung taong kanina pangit ang balat, pero ang kinis na ngayon. Diyos ko, tinanong ko lang sila. Sabi nila, ito raw ang mga sinaunang reseta ng gamot ng dakilang siya. Ang dakilang siya ay talagang mahiwagang bansa. Makikita ng lahat, gaano kapansin-pansin ang kanilang mga pagbabago, paghahambing bago at pagkatapos. Ang hindi ka panipaniwala ay nagiging isang matibay na katotohanan. Hello, kailan magiging available ang produktong ito? Ano ang presyo ng pagbebenta? Paumanhin. Kailan ninyo planong pumasok sa overseas market? Hello, ako ay isang financial reporter mula sa bansa sa isla. May pagdududa ako sa mga produkto ng inyong grupo. Sabihin mo, Lahat ng samples na kinuha mo ay galing sa dakilang siya. Malamang hindi yan patas. Bukod pa riyan, kakapasok lang nila sa backstage. Hindi natin nakita kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya may karapatan ako bilang mamamahayag na humingi ng sample. Ang industriya ng kosmetiko sa ating bansa ay medyo maunlad. Maaari silang hilingan na magsagawa ng pagsusuri. hindi yan posible. Hindi kailanman maaaring malik ang aming formula. Bakit ka natatakot sa third-party testing? Maaari bang may problema sa produkto mo? Una sa lahat, walang problema sa aming mga produkto. Pangalawa, bago ilabas ang aming bagong produkto, hindi dapat malik ang mga sample. Ito ang aming regulasyon sa industriya. Dapat alam mo yan. Ginoong Santos, hindi naman palaging totoo yan. Ang takot sa testing ay nangangahulugang kawalan ng kumpiyansa. Walang kumpiyansa, ibig sabihin baka may side effects ang produkto mo. Sa totoo lang ang mga produkto mo, mayroon bang hindi na mababago na pinsala sa katawan? Ikaw, Hindi ka naniniwala. Mararanasan mo ito para sa sarili mo. Pero hindi mo ito basta-basta makukuha. Dito mismo, subukan mo agad. Nakakamangha. May nagtanong lang tungkol sa sales area ng Yang Yandan. Saan ba ito pwedeng ibenta? Hindi ako nagtatanong. Pero hindi ito pwedeng ibenta doon eh. Ako na ang magdedesisyon. Ngayon, idinedeklara ko. Ang bagong produkto ng Lin's Group hindi kailanman papasok sa merkado ng mga isla. Ginoo, wala akong pakialam kung sino ka man. Anong karapatan mong sabihin? Yan sa akin, pero ngayon global market na ito eh. Ang mga bansang isla ay mga mauunlad na bansa at ito ang pinakamakapangyarihang bansa sa Asia. Kung kailangan mo talagang magdesisyon ng ganyan, pasensya na. Maghahain ako ng reklamo sa mga kinauukulan sa inyong bansa. Minamaliit mo ang mga bansang isla. Malaki man o maliit yan. Kailangan mong pag-isipan yan. Tiyak yan, minamaliit ko ang mga bansang isla. Ang bansang isla ninyo ay maliit na lugar lang eh. Hindi ko man lang makita. Bukod pa riyan, ang reseta para sa bagong produktong ito ay akin eh. May karapatan akong magdesisyon kung saan pupunta ang produkto. Lumalabis ka na, bastardo. Oh, paano mo nagawang magmura? Seguridad. Kahanga-hanga ang produktong ito. Sinasabi ko, mas makapangyarihan ito kaysa sa mga nangungunang beauty products sa mundo. Ito talaga ang sinaunang reseta ng gamot mula sa dakilang siya. Ang dakilang siya ay talagang isang mahiwagang bansa. Mga hangal kayong lahat. Hindi ito sinaunang reseta. Napakagaling ng gamot. Mayroon lamang isang posibilidad. Malamang ito ang formula para sa elixir. Ang formula ng elixir? Diyos ko, totoo ba ito? Ngayon, idinedeklara ko, ang Lin's Group, ang bagong produkto nito ay hindi papasukin ang merkado ng inyong isla. Ang inyong bansa ay maliit na lugar lamang. Hindi ko talaga mapansin. Tarantado. Ginoong Yamamoto siya si Chen Fan na nabanggit ko sa iyo kanina. Si Chen Fan na naman. Hindi ito palalampasin ng aming isla ang kanyang paninirang puri.
ang paglapastangan sa dangal ng aming isla. Dapat siyang patayin. Ginoong Yamamoto. Ang tawag dito ay Lin Group. Ito ang asawa ni Chen Fanwei, ang kumpanya ni Lin Rochway. Meron din akong mga kaibigan sa totoong buhay sa Lin's Group na ito. Meron ka bang naiisip? Yagyudan Mashuo, ikaw, umalis ka na. Makipag-isa ka sa kanyang mga informante. Ibalik mo sa akin ang reseta na iyon. May kutob ako. Napakalaki ng halaga ng reseta na ito. Malaki ang maitutulong nito sa aming isla. Kung magkaroon ng balakid, patayin ng walang awa. Opo. Naging matagumpay ang kumperensya. Kailangan nating magdiwang. Huwag na tayong kumain sa bahay. Lumabas tayo para kumain. Chen Fan, ikaw na ang maghanda muna. Magmaneho ka para sa amin mamaya. Buhay trooper lang naman. Maliban sa pagmamaneho, ano pa ba ang magagawa niya? Sige po, ma. Huwag na kayong magsalita pa. Ako na ang manlilibre ngayon. Pumunta tayo sa pinakamagandang restaurant sa Jiangcheng. Sige, tara na. Halika na. Nanay, hindi ko inaasahan na ganito karami ang negosyo ng restaurant na ito. Hindi ka dapat sisihin ni Maria para dito. Nagsikap ka ng husto para pamahalaan ang kumpanya sa labas. Hindi mo dapat inaalala ang pagpila para sa hapunan. Ano ang tinitingnan mo? Ikaw ang pinag-uusapan ko. Walang pera, walang kapangyarihan. Hindi mo alam na pumunta dito at pumila ng maaga kapag oras na para kumain. Maghintay tayo dito bilang pamilya. Pinapakain ka ng pamilyang Santos at pinapakain ka. Hindi mo alam ang dapat gawin? Hoy, na hindi ba ito si Ana? Pupunta ka rin pala sa Hotel ng Perlas para sa hapunan. Ikaw? Ikaw ba ang dating kaklasiko na si Sofia? Oo, matagal na. Akala ko nakalimutan mo na ako. Nung nagpakasal ka sa pamilyang Santos, hindi mo man lang ako binigyan ng imbitasyon. Noong panahong iyon, talagang hindi ko kaya. Gayunpaman, ang school beauty noon, bakit ngayon? Kailangan mo pang pumila para lang makapasok sa Hotel ng Perlas para kumain. Wala ka bang membership card? Wala ako niyan. Meron ka ba? Ito ang anak ko. Napangasawa niya ang mayamang pamilyang Zhao. Pamilyang Zhao, pamilyar ka dapat dyan. Si Zhao Xuehai ko ang ikatlong bunsong master ng pamilyang Zhao. Nagkakilala kami ng asawa ko sa Imperial University. Uy, Wanru. Ito ba ang anak mong si Ruo Shoy? Si Ruo Kwe talaga itong babaeng ito. Talagang nagiging maganda siya. Pero narinig ko parang ikakasal siya ba sa isang talunan. Tingnan mo ang anak ko. Tingnan mo ulit ang anak mo. Bilang ina, bakit hindi mo maingat na sinusuri ang mga bagay? Tingnan mo nga ang sarili mo. Sino ang nahanap mo? Afu mag-book ka ng Diamond Room sa M Grand Hotel ngayon sa pangalan ni Lin Rochway. Rochway, hindi ba't kakabook lang natin ng Diamond Room? Halika na, pasok na tayo. Talaga namang nasabi mo na ang lahat. Binatilyo, alam mo ba ang Diamond Room sa M Grand Hotel? Ano ang ibig sabihin niyan? Diamond Room. Ito ang pinakamagarbong lugar sa buong lungsod ng Ginto. Ito ay simbolo ng estado. Sa tingin mo ba ang isang tao sa posisyon mo? Bagay ba sa'yo na pumasok dyan? Huwag kang magalit sa mga taga-bukid na ito. Hindi nila maintindihan. Ipakita mo ang membership card mo. Mas matindi ang isang sampal sa muka kaysa sa libong salita. Nakikita mo ba? Ito ang silver membership. Manugang anak, tara na. Tara na. Magandang araw, si Miss Maria po ba ito? Opo, ako nga po. Miss Maria, nareserba na po ang silid na diamante para sa inyo at sa inyong pamilya. Sumama po kayo sa akin. Teka. May mali po ba? Sinabi ninyo na nagpareserba kayo ng silid na diamante para sa amin. Sigurado po ako. Pakiusap, bakit kayo pa rin nakatayo dyan at hindi nag-aanyaya ng mga bisita? Ano? Paano nangyari iyon? Paano sila naging kwalipikado na pumasok? Kinang, pakibantayan po ang inyong mga salita. Kung gagambalain ninyo ang aming VIP, huwag ninyo akong sisihin kung tatawag ako ng security. Asawa ko, ito ang Diamond Suite ng M Grand Hotel. Yan ang lugar na hindi mapapasukan ng mga mayayaman. Anak, anong ginagawa mo pa? Kumuha ka ng litrato at ipadala sa Moment. Sige. Napakaganda. Miss Lee, sa ngalan ng Regency Hotel, bibigyan kita ng isang bote ng 82 Lafite bilang regalo. Pakitamasa ng dahan-dahan.
Kung may kailangan ka, nasa labas lang ako ng pinto. Handa na ako. Salamat. Asawa ko, ito ang tunay na lafit. Buksan mo at patikim sa akin. Sino ba talaga ang nag-reserve nitong private room para sa atin? Sino pa kundi ako? Pinagawa ko ito sa pangalan mo. Nag-book nitong Diamond Room. Kumusta? Nakaka-excite ba? Hay nako, pwede ka bang tumahimik? Talaga namang may kakayahan ka? Ang pagyayabang ay hindi kailangang magbayad ng buwis. Hello? Anong problema? Paano nangyari ito? Sige, paparating na ako. Roxway, may problema ba? Nagmamadali ang kumpanya. Pupunta na ako doon. Chen Fan, huwag kang matulala. Sumama ka sa akin, may mali sa reseta. Dalhin mo ako sa kumpanya. Miss Lin, narito ka. May makakapagpaliwanag ba sa akin? Ano ba talaga ang nangyayari? Ako ang namamahala. Hayaan mong sabihin ko. Miss Lin, sinalakay ang aming laboratory. Isang graduate na nag-o-overtime ay nagsasagawa ng eksperimento sa produktong iyon. Pero pinatay siya ng isang gang na sumugod. Ninakaw din ang reseta para sa aming produkto. Kinopya at kinuha nila ang lahat ng experimental data. Pagkatapos ay sinira ang laboratorio. Ano? Security Department. Ano pa ang masasabi mo? Miss Lin, mas malala pa ang aming security department. Lahat ng security guard na naka-duty ay namatay. Kabalbalan, sino ang may gawa nito na magawa ang ganito kasamang bagay? Dahil lang sa experimental data, pinatay lahat. Nga pala, naalala ko, ang reseta ay may mahigpit na paglilihim at inilagay sa safe. Hindi nila kinuha pati ang safe, di ba? Oh, binuksan ng safe gamit ang susi. Kaya may traitor sa atin. Naalala ko na. Noong araw. Sinabi ni Manager Ju Weiping na mag-overtime. Magsagawa ng isa pang test sa gabi, humingi ng susi sa safe. Nasaan si Ju Weiping? Saan nagpunta si Ju Weiping? Bilisan mong tawagan si Ju Weiping. Sige. Mr. Lin, tinawagan niya ang kanyang mobile phone at ang kanyang home phone. Walang sumagot sa mga iyon. Halos sigurado na ngayon. Si Ju Weiping na ito ang nagtaksil sa Lin. Meron ka bang surveillance video? Nasa akin na dito. Pakita mo sa akin. Tawagin mo agad ang pulis. Walang silbi ang pagtawag sa pulis. Maghintay ka na lang na dumating ang pulis para mag-file ng kaso para sa investigasyon. Tapos para maresolba ang kaso, matagal nang nalik ang reseta. Ano ang gagawin natin? Manatili ka lang dyan at maghintay ng utos. Fu, nag-text ako sa iyo ng numero ng cellphone. I-hack mo agad ang teleponong ito gamit ang sat-nav sa loob ng 10 minuto. Gusto kong malaman kung nasaan ang lokasyon ng teleponong ito. Opo. Sir, nahanap na namin ang lokasyon ng telepono. May-ari ng cellphone na si Ju Weiping. 32 taong gulang. Bumalik mula sa ibang bansa, 2 taon na ang nakalipas. General Manager ng Renlin Group. Ayoko nang malaman yan. Gusto ko lang malaman kung nasaan siya ngayon. Sino ang kasama niya? Ayon sa mga larawang ipinadala ng satellite, pumasok siya sa Crown Plaza kasama ang isang grupo. Matapos ikumpara ang 10-10 milyong larawan sa database. At nalaman namin, isa sa kanila ay mataas na miyembro ng Yagi Shinto Association. Ang pinakamatandang disipulo ni Yamamoto Takeda, si Yagyu Toshima Mamoru. Ang asosasyon ng 8 sangay na Diyos. Ang samahan ng Diyos na may 8 sangay, Yagyu Toshima Mamoru. Okay lang naguluhin ako ng mga walang kwentang nilalang na ito sa normal na panahon. Ngayon inabot niya talaga ang kanyang mga galamay sa Lin Group sinubukang nakawin ang reseta. Afu, sigurado ka ba? Pumasok ang grupo sa Crown Hotel at hindi na lumabas. Makakaasa ka. Sige, naiintindihan ko. Ginoong Yagyu, hindi ko inaasahan na magiging ganito kadali ngayong pagkakataon. Madaling nakuha ang reseta na ito. Lahat ito ay dahil kay Yamamoto-sama. Oo. Tama si Yagyu-sama. Lahat kami ay naglilingkod kay Lord Yamamoto. Naglilingkod sa Yagami Shinaikai. Mabuhay ang bansang isla. Mabuhay ang emperador. Si Yagyu-sama na iyon. Sa anumang paraan, itong bagay na ito mayroon pa rin akong bahagi. Tingnan ang mga benepisyong ipinangako sa akin dati. Hindi ka na makapaghintay. Ginoo, hindi naman sa naiinip ako, ngunit tiyak na malalaman ng Lin Group ito ay tungkol sa akin. Baka tinawagan na nila ang pulis.
Hindi na ako maaaring manatili sa Jiangcheng o kahit sa buong dakilang siya. Malapit na akong paghahanapin. Ginoo, nakabili ka na ba ng tiket sa eroplano para sa akin at nangako kang bibigyan mo ako ng 100 milyong piso. Hindi mo pa ibinibigay sa akin, isa akong tapat na tagahanga ng kultura ng bansang isla. Handa akong mag-ambag sa inyong bansa. Handa akong mag-ambag sa inyong bansa. Gusto mo talagang pumunta sa bansa ako? Oo. Pero hindi ko maalalang ipinangako ko ito sa iyo. Ako, mahal na Panginoon, ikaw. Huwag kang magbiro. Nagkasundo tayong lahat dati. Ipagkaloob mo sa akin ang mga kahilingang ito. Doon lang ako handang dalhin ka sa Lin Group. Pinilit ba kita? Kusa kang handang magtrabaho para sa bansang isla ko. Tandaan mo, maaari kang maglingkod sa aming bansa. Ito ang pinakamalaking karangalan sa iyong buhay. Wala kang iba kundi isang aso ng aking bansang isla. Sige, kung ganyan ang sabi mo, kung gayon, hindi ko na kailangang manatili dito, paalam. Mga taga-Daxia na parang mga aso. Pinayagan ba kitang umalis? Iwanan ang mga traidor na tulad mo para magdulot ng gulo sa aking bansang isla. Linisin mo ang basurang ito para sa akin. Ihagis mo sa Invernal. Panginoong Yagyu, patawarin mo ako. Wala akong gusto. Aalis na ako sa Dragon Country kaagad. Pumunta ako sa Europa. Okay lang ba pumunta sa Timog Silangang Asya? Nakita mo ba? Lahat ng taga-Daxia ay mga puta. Lahat ay walang silbing basura. Anong klaseng basura ka? Naloloko ka bang insultuhin ng dakilang siya? Kayo si Ji Chen, hindi ba? Siya ang asawa ni Geng Lin. Siya ang manugang na lalaki ng pamilyang Lin na nakatira sa kanila. Kilala kita. Ikaw nga, yun ay sa press conference. Ang bastardo na nag-insulto sa mga taga-isla ko. Pakitulungan mo ako. Hindi lang ako o ang naghahangad ng iyong buhay. Bastardo, halika, patayin mo siya. Ang mga nagpapahiya sa aking dakilang siya, mamatay. Ji Chen, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Ang mga tao sa islang ito, sila ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Nalinlang ako nila, nawala sa katinuan. Ji Chen, pakiusap, pagbigyan mo ako sa pagkakataong ito. Titiyakin kong magsisikap ako sa Lin's Group sa hinaharap. Handa akong yumuko hanggang sa mabali at ibigay ang lahat ng aking pagsisikap. Handa akong ialay ang sarili ko at magtrabaho hanggang sa huli. Ano, gusto mo pa ring magtrabaho sa Lin's Group? Huwag mo akong maliintindihan. Gusto ko lang bayaran ang mga kasalanan ko. Kaya ko itong gawin kahit isang kusing na sahod. Maari akong maging libreng lakas paggawa habang buhay. Pakiusap, hayaan niyo akong umalis. Pagsisisi? Anong karapatan mo para magsisi sa mga kasalanan mo? May isang paraan lang para mamatay ang isang alipores na tulad mo. Naresolba na ang usapin. Ito ang reseta at impormasyon. Mag-iingat ka sa hinaharap. Mayroon ding mekanismo sa pagrepaso ng talento sa loob na kailangang pagbutihin. Miss Lin, ito na po talaga ang mga dokumento at formula na nawala dati. Paano naman ang trader na si Ju Weiping? Si Ju Weiping siya ay nagpakamatay dahil sa takot sa parusa. Halika na. Saan pupunta? Umuwi na tayo, ang gabi na. Ang pagpupuyat ay nakakasama sa katawan. Kuro. Taksil, pinatay mo pa talaga ang minamahal kong disipulo, Yagyu. Sumpa ako, papatayin ko siya. Kumusta ang investigasyon sa pagkakakilanlan ni Chen Fan ayon sa aking investigasyon? Bumalik siya sa Tsina noong nakaraang buwan. Nakasabay ito sa panahon ng Dragon King. Maari nga siyang ang Dragon King. Hindi na kailangang imbestigahan. Bukas na ang Tenglong Banquet. Ang Dragon King ay natural na lilitaw. Malalaman natin kung siya nga o hindi pagdating ng panahon. Opo.
Hindi ko naisip iyan. Ang aming pamilyang Lin na makaupo sa ganitong pwesto sa harap sa piging ng Dragon King kahit ang 4 na malalaking pamilya sa Qingzhou ay hindi siguro magagawa iyan. Dahil iyan kay Ruohue. Kung hindi dahil sa kanya, bakit naman bibigyan ng espesyal na atensyon tayo ng Dragon King? Hoy, Ruohue? Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito na pinapaboran ng Dragon King. Nay, si Chen Fan ay magaling naman talaga. Dahil sa kanya nitong mga araw na ito, nababangon muli ang aking kumpanya. Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang maganda sa pangit na batang yon? Kailangan mong magpakitang gilas sa Dragon King. Sa susunod na buhay na lang, Ma. Umaasa ako sa iyo para sa yaman at mataas na katayuan. Ma, Umupo ka sa lamesang ito. Oh, ano yun? Ito ang table 1. Ano, table 1? Mukhang pinabora na ng Dragon King ang pamilya ninyong Lin. Tito Lin, congratulations. Salamat sa iyong magandang sinabi. Kung gayon, Tito Lin, sa tingin ko mas mabuting ipakasal si Ruohue sa akin. Tingnan mo, ang mga ari-arian ng pamilya naming Ma ay nasa bilyon-bilyon. Hindi ba mas maganda yan kaysa sa basurang yon? Huwag kang mag-alala, nandito ako ngayon. Kailangan kong mapabago ang isip ni Ruohue. Dad, ano bang pinagsasabi mo? Nga pala, bakit hindi dumating ang basurang si Chen Fan ngayon? Isang napaka-importanteng okasyon. Dapat ba siyang nandito? Batada, makita ko yung hamak na yun, babaling ko ang mga binti niya't. Kaninong binti ang babaliin mo? Chen Fan, paano ka nakapasok? Ano pa? Siguradong ninakaw niya ang imbitasyon mo mula sa pamilya Lin. Naaalala ko, 10 ang imbitasyon ng pamilya ninyong Lin, di ba? Gusto kong pumasok. Hindi ko kailangan ng imbitasyon. Hindi mo kailangan ng imbitasyon, baka ikaw ang Dragon King. Talaga, ako ang Dragon King. Natawa talaga ako. Kawawang aso. Isang hamak na bagay. Nagtatangkang tawagin ang sarili mong Dragon King. Takot ka bang mapugutan ng ulo? Kamangmangan. Tamad na akong makipagtalo sa iyo. Patay ka na rin. Tamad na akong makipagtalo sa iyo. Patay ka na naman. Tingnan mo, hindi ba't yan ang unang magandang babae sa imperial na kabisera, si Qin Zhaoge? Nandito rin siya. Mukhang hindi dapat maliitin ang tengwang banquet na ito. okay lang ba kung upo ako dito? Hindi naman. Ikinagagalak naming mapaupo si Miss Qin sa aming mesa. Hindi mo kailangang magtago sa akin. Hindi ka nagsalita kahit isang salita noong umuwi ka. Wala lang akong oras. Kayo, magkakilala kayo? Chen Fan, narinig ko na hindi ka gusto ng pamilyang Lin. Bakit ka kailangang magpakitang gilas sa iba? Mga chismis lang yan. Maayos naman ang relasyon ko sa pamilyang Lin. Chen Fan, wala naman akong ibang ibig sabihin. Natatakot lang ako na may mga taong hindi nakikita ang tunay na halaga ni Young Master Chen at nasasaktan siya dahil sa inyong pagtrato. Ano ang ibig mong sabihin, Miss Qin? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Sa tingin ko lang, hindi talaga kayo bagay ni Chen Fan. Sinabi ko na hindi ko siya aayawan. Hindi, Miss Lin. Natatakot akong nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ka karapat-dapat kay Chen Fan. Isang babaeng mayabang na pinagpala ng langit tulad ko. Para maging karapat-dapat sa isang lalaking tulad ni Mr. Chen. Ang aking pamilyang Qin ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa kabisera. May mga ari-arian na daan-daang bilyon. At sa negosyo at politika, marami akong koneksyon. Miss Lin, sabihin mo sa akin, anong klaseng kondisyon ang gusto mo? Handa kang ibigay sa akin si Mr. Chen. Hoy, Miss Qin, sa aking pagkakaalam, mukhang kasama mo ang isang mayamang batang Panginoon sa kabisera nakipag-engage. Ngayon, ginagawa mo itong biro. Hindi maganda. Lin Ruohue, sinasabi ko pa rin hanggat handa kang ibigay sa akin si Chen Fan, handa akong magbayad ng anumang halaga. Miss Qin, ang damdamin ay hindi masusukat ng pera.
Dahil pinili ako ni Lin Fan, hindi ko siya bibitawan, kami ay tunay na nagmamahalan. Lin Ruoshue, talagang naantig mo ako. Maari kong sabihin sa'yo ng prangka siya ay isang lalaking parang talunan. Ang pagkakakilanlan ay hindi pangkaraniwan. Hindi ordinaryong pagkakakilanlan. Siya ang panganay na batang Panginoon ng pamilyang Chen sa kabisera. Eto, Chen Fan, totoo ba ito? Paumanhin, hindi ko nilayon na lokohin ka. Ayokong lang mahalo ang ating relasyon sa masyadong maraming material na bagay. Ano? Si Chen Fan ang panganay na batang Panginoon ng pamilyang Chen sa kabisera. Nalalaman ko na pagkatapos ng napakaraming araw, kasalanan ko lahat. Ano ba ang ginagawa ko nitong mga araw na ito? Halos nasira ko ang gintong relasyon ni Ruohue at Chen Fan. Lin Ruoshue, naiinggit ako na nakuha mo ang pagmamahal ni Chen Fan. Kung ako malamang hindi rin ako ma-in-love sa kanya. Itong talunan na walang-wala karapat-dapat ka. Kung ako siguro, malamang hindi rin ako ma-in-love sa kanya. Itong talunan na walang-wala, bagay kayo. Uy, City Lord. Kailan darating ang hari ng dragon? Dumating na ang hari ng dragon. Kaya pala nasa piging na ang hari ng dragon. Tama. Talagang misteryoso ang hari ng dragon na ito. Ang tinatawag na nagtatago sa lungsod. Nakatago ang hari ng dragon sa piging na ito nang hindi napapansin. Ibig sabihin, sa piging na ito, walang nakakita sa hari ng dragon, hindi pa nahahayag ang tunay na pagkatao. Ilan pa kayang tulad niya sa mundo? Buong buhay ko, inaasam kong makilala ang hari ng dragon. Napakaswerte ko ngayon, hahaha. Isang taon lang ang inabot niya. Ang hari ng mga mercenaryo sa kanluran. Kahit ang mga warlord sa Africa ay namumutla sa pagbanggit sa kanya. At higit sa lahat, hindi pa siya 30 taong gulang. Gusto ko talaga siyang makita. Narito na ang hari ng dragon. Chen Fan, ano ang ginagawa mo? Umupo ka. Chen Fan, nagpapakamatay ka ba? Hindi ito ang lugar para gumawa ka ng gulo. Oo, kahit pa ikaw ang panganay na batang master ng pamilyang Chen, hindi mo pa rin pwedeng galitin ang hari ng dragon. Siya ay isang nilalang na dapat nire-respeto ng mga hari. Chen Fan. Ang inyong lingkod ay nagbibigay galang sa hari ng dragon. Ano, hari ng dragon? Ikaw na ang hari ng dragon. Talaga nga, ikaw ang hari ng dragon. Bumangon ka. Opo. Nakakabaliw, hindi mo man lang mapangarap. Ang taong laging gustong magpasikat ay nasa harap mo. Hindi mo alam. Napakaswerte niyo, parang pinagpala kayo ng 8 buhay para makuha ang pabor ng hari ng dragon. Susunod, nais kong imbitahin ang aking kasintahan, si Lin Ruoshue sa entablado. Ruoshue, pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo ako. Gusto ko. Ang romantiko naman. Takeda Yamamoto, paano ka nakapasok? Yan ay mga bantay sa labas ang ibig mong sabihin, di ba? Ang hina nila. Nalutas ko na lahat. Ano ang gusto mo? Aminin na natin. Sa pagkakataong ito, nandito ako para sa iyo. Kailangan mo lang bumalik sa isla kasama ako. Sagana sa bundok ng ginto at pilak. Nananaginip ka. Hindi ako magiging utusan ng bansa niyo. Chen Fan, mas mabuti pang kilalanin mo ang sitwasyon. Hindi ito tungkol sa kung gusto mo o hindi. Kung ayaw mong mamatay, bumalik ka na lang kasama ang ating Panginoong Yamamoto. Lahat kayo, umalis na. Gaya ng inaasahan, mga basura kayong mga alipin.
Karapat dapat si Lord Yamamoto bilang numero 1 eksperto sa bansang isla. Hindi. Siya ang pinakamahusay sa buong mundo. Hahaha, syempre. Ang aming mga mandirigmang isla ay hindi magagapi. Lord Yamamoto, ano ang gagawin ng mataong ito? Kayo, mga hamak na tagalupain namin. Paano ninyo nagawang tingnan ako ng ganyan? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hanggat handa kayong lumuhod at kilalanin ang aking bansang isla bilang Panginoon. At ibigay ang lahat ng inyong yaman, bibigyan ko kayo ng daan palabas. Bah, gusto ninyong lumuhod kami sa inyo, nangangarap kayo. Kung may kakayahan kayo, patayin ninyo kaming lahat. Ang aming bansa ay hindi kayo papatahimikin. Noong mahina pa ang aming bansa, kaya namin kayong talunin, kaya pa rin naming lipulin kayo ngayon. Kung hindi kayo naniniwala, subukan ninyo. Peste. Dahil gusto ninyong mamatay, ibibigay ko ang inyong nais. Palad na sumusupil sa dragon. Paano ito posible? Paano ito posible? Excuse me. Nakalimutan kong sabihin sa iyo kakabukas ko lang sa Chi Refining Realm, nasa Golden Pill stage na ako. Paano yun posible? Paano? Natatakot ka? Hindi ito tulad ng tinatawag ninyong espiritu ng Bushido. Kahit nasa Golden Pill stage ka pa, hindi rin ako natatakot sa iyo. Ang Bushido sa aming isla ay ang pinakamalakas. Patayin. Hindi iyan posible. Hindi iyan posible. Ang maliit ninyong bansang isla ay hindi kasing laki ng palad. Paano mo mauunawaan ang lawak at lalim ng martial arts ng aking Daxia? Walang kakayahan. Malaki ang ambisyon, kaya naman hindi kayo sikat sa inyong bansang isla. Akala mo tapos na. Ano? Kailangan mo pa bang gawin ang laban ng mga desperado? Nakaset up na ako ng 20 kilong bomba sa party. Hanggat pipindutin ng kamay ko ang baton na ito ngayon, lahat kayo ay makakasama ko sa libingan, hahaha. Hindi ko talaga inaasahan yan. Ang mga taga-isla ninyo ay talagang baliw. Paano ito naiiba sa mga terorista? Fake asabihan kayo sa Daxia na walang lason, walang asawa. Haha! Oo, mukhang mabibigo ang plano mo. Bantay. Narito na. Ang bombang binanggit mo, hindi ba yan ang tinutukoy mo? Ano? Ikaw? Tama ang hula mo. Lahat ng plano mo ay nasa aking mga kamay. Ang pagpapapasok sa iyo ay parang pagong sa plangana. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Dahil gusto mo talagang mamatay, bibigyan kita ng sakay.